Ang lalaking ito ay nakasuot ng kakaibang asul na kasuotang pang-royal. Ngunit siya mismo ay hindi nagbibiro, bawat salita at kilos ay nagpapakita ng pagiging istrikto ng isang senior. Huwag gumuhit sa mga upuan sa campus, huwag matulog sa mga benches sa campus, sa loob lamang ng isang araw. Nahuli niya ang dalawang insidente ng hindi pagsunod sa mga pampublikong regulasyon at nagkataon na parehong beses ay isang tao. Ito ang bagong freshman na si Hei na nag-enroll ngayong araw. Ang lalaking si Jang-woo, na kapitan ng University Cheering Squad. Nang gisingin niya si Hei na natutulog sa bench ngayong araw, natakot pa rin ito sa kanyang luma at makalumang asul na jacket. Nagmamadaling tumakas si Hei, iniisip na may kakaibang cosplayer na pumasok sa campus. Sa totoo lang, ang jacket na ito ay kayamanan ni Jang-woo, ang pinakamahusay na battle outfit niya para sa pag-cheer sa home team. Kaya naman, medyo nasaktan si Jang-woo sa reaksyon ni Hei. Ngayon ang unang araw ni Hei sa universidad. Bukod sa kanyang sobrang excited na pakiramdam, hindi niya namalaya na may isang tao na palihim na humahanga sa kanya. Balik sa 2 linggo bago siya mag-enroll para kumita ng pera para sa universidad, si Hei ay nagtatrabaho pa rin buong araw. Nang gabing iyon, nakatanggap siya ng isang espesyal na order. Sa order form, kailangan ni Hei na maghatid ng cake sa essay room ng isang nightclub para kay Son-ho na nagdiriwang ng kanyang kaarawan doon. Kinuha ni Hei ang cake na may cute na hugis aso. Pagkatapos sindihan ang mga kandila, binasa pa niya ng malakas ang mensahe sa note ng nag-order. Lumabas na ito ay isang farewell gift at sinabihan ng babaeng nag-order si Son-ho na lumayo sa kanyang mundo. Ngunit si Son-ho ay hindi man lang naapektuhan at marami pa siyang magagandang babae na kasama. Walang pakundangan niyang hinipan ang mga kandila at itinaas ang baso ng champagne, at ang birthday party ay biglang naging isang single party. Nang matapos maihatid ang cake, gusto ni Hei na kumuha ng litrato bilang patunay. Nakipagtulungan si Son-ho sa pag-design sa tabi ng cake. Ngunit naramdaman ni Hei na tuwang-tuwa talaga siya sa kanyang ngiti. Baka hindi matuwa ang customer, kaya hiniling niya kay Son-ho na mag-post na malungkot at kumuha pa ng isang litrato. Siguro ito ay isang kakaibang kahilingan na nakuha ang atensyon ni Son-ho sa part-time na babae. Sinamantala niya ang pagkakataon na lumapit para makipag-usap at nais niyang makipag-date sa kanya. Ngunit tinaasan siya ng kilay ni Hei. Malabong magkagusto si Hei sa ganitong uri ng playboy na rich kid. Pangalawa, may boyfriend na siya noon at matapos niyang i-ship ang huling order na ito, natapos na ang kanyang araw ng part-time na trabaho. Habang masayang lumalabas si Hei sa nightclub, tumawag sa kanya ang kanyang boyfriend, sinasabing hindi sila magkikita ngayong araw. Ngunit pagkatapos, nakita niya itong dumadaan sa harap ng nightclub na malinaw na pupunta sa party. Tahimik na sinundan siya ni Hei. Sa sandaling ito, isang lalaki ang lumapit sa kanyang tabi at kaagad siyang itinulak ni Hei sa pader at tinakpan ang bibig nito. Nakikinig siya sa usapan ni Un-chang at ng kanyang mga kaibigan. Nakita niya na binaba ni Un-chang ang tawag at nagreklamo sa kanyang kaibigan na hindi niya matiis na laging nagtatrabaho si Hei, kaya maghihiwalay na sila. Pagkatapos makapasok sa universidad na puno ng magagandang babae, at pagkatapos makipaghiwalay ay maaari na siyang malayang maghanap ng magagandang babae. Ang mga salitang ito ay tumagos sa puso ni Hei. Balik sa kasalukuyan, matapos takbuhin at matakot sa lalaki, naghanap si Hei ng kanyang matalik na kaibigan upang mag-usap. Nang marinig niyang nakasuot ang lalaki ng asul na uniforme, agad niyang nahulaan na miyembro ito ng cheering squad. Dahil mukhang hindi pamilyar si Hei sa cheering squad, agad siyang dinala ni Sanja sa maliit na auditorium. Sa oras na ito, nagaganap ang welcome performance para sa mga freshman at katatapos lang ng band sa entablado sa isang kanta. Ang hiyawan ng mga babaeng estudyante ay patuloy na umaalinggaw at ang atmosfera ay napakasigla. Pagkatapos ay umakyat sa entablado ang Ethy para i-anunsyo ang susunod na palabas at sa pagtatapos ng kanyang mga salita, maraming tao ang umalis sa auditorium. Biglang natapos ang paunang sigasig at sa nakakapanahimik na katahimikan, isang grupo ng mga taong nakasuot ng luma at murang mga uniforme ang umakyat sa entablado. Ang leader ay si Jang-woo at siya ay nag-perform ng seryoso na nangunguna sa mga miyembro na bumuo ng isang formasyon. Sa sandaling tumugtog ang nakakapagpagaan ng loob na musika, ang cheering squad na pinamumunuan ni Jang-woo na may maliliit na bandila ay gumawa ng malinis, tiyak at kahangahangang mga galaw. Bagamat walang usong pop music, ngunit puno ng lakas, ang pagtatanghal ng cheering squad ay nakaakit pa rin ng maraming freshman, pati na rin si Hei. Sumigaw siya ng mga slogan at tumalon. Sa sandaling iyon, natuklasan ni Hei sa kumikinang na entablado. Ang damit ni Jang-woo ay hindi kakaiba, sa halip siya ang pinakamaliwanag na bituin. Agad siyang nalunod sa kanyang alindog at sa kalagitnaan, pumunta si Hei sa banyo at pagkalabas niya, sinundan na siya ni Son-ho. Sinabi niyang nagkita na sila dati. Siya ang taong nakatanggap ng cake na aso. Hindi itinatago ni Son-ho ang kanyang interes kay Hei at malinaw sa kanyang mukha ang intensyon na makipag-date sa kanya. Ngunit alam ni Hei na isa siyang playboy at isa lamang siyang mahirap na estudyante at sila ay hindi magkasing mundo. Ang pinakamahusay na paraan ay tanggihan siya mula sa malayo. Sa pagtingin sa papalayo na anino ni Hei, tumawa bigla si Son-ho. Pakiramdam niya ay talagang kamangha-mangha ang kanyang hinaharap na girlfriend na napansin niya. Matapos ang welcome performance, pagkalabas pa lang ni Jang-woo at ng mga cheerleader sa auditorium, nakita nila ang isang grupo ng mga tao na nagpoprotesta na may mga banner
banner na humihiling na buwagin ang mapagmalaking cheering squad upang maging normal ang mga pagdiriwang ng paaralan. Si Jang-woo at ang mga miyembro ay nagpakita ng pagka-awkward at ang tensyonado na atmosfera ay nagpalungkot sa mga miyembro na maihawak na bandila na halos magkaroon ng komprontasyon sa mga miyembro ng cheering squad. Mabilis na pinakalma ni Jang-woo ang alitan. Sa sandaling ito ay dumating din ang isang senior para manguyam. Sa kanyang palagay, ang pagbuwag sa cheering squad ay nakatakda na dahil 20 taon na ang nakakaraan. May isang senior sa paaralan na isang master ng panghula at ang taong iyon ay nag-iwan ng 3 masamang propesya tungkol sa cheering squad. Ang unang 2 propesya ay nangyari na sa parehong taon na sinabi ng senior at ang huling propesya ay mangyayari ngayong taon. Pagkatapos umalis sa auditorium, nakatanggap si Jang-woo ng tawag mula sa school management dahil sa mga platform at sa universidad, ang mga review para sa cheering squad ni Jang-woo ay napakasama. Nagpa siya ang prinsipal na bawasan ang ilang gastos. Si Jang-woo na nahaharap na sa kahirapan ng pagkawala ng mga miyembro, ngayon ay nabawasan pa ang gastos na talagang nagpapabagal sa pagkaubos ng cheering squad. Gusto pa rin niyang subukang lumaban, ngunit sinabi ng prinsipal na ang hindi agad pagbuwag sa kanila ay ang pinakamalaking pagpapahintulot na dahil ang dating kapitan ay gumawa ng isang malaking pagkakamali na nagpaitim sa pangalan ng paaralan sa kasaysayan ng pagdiriwang. Nang araw na iyon, pagkatapos ng klase, naghanda si Hae na gumawa ng isang malaking bagay mula nang makita niya ang iniisip ng kanyang boyfriend, nasaktan siya at matagal nang hindi nakikipag-ugnayan sa kanya. Ngayon ay gumaan na ang kanyang loob, oras na para makipaghiwalay sa kanyang taksil na boyfriend sa pinakamataong maliit na kalsada sa paaralan. Hinarang ni Hae si Eun-chang at ang kanyang mga kaibigan at diretsong sinabi ang kanyang mga salita ng paghihiwalay. Ang mga estudyante sa paligid ay unti-unting nagsasama-sama upang makinig. Si Eun-chang ay maaari lamang tumayo sa lugar na may mukhang gipit. Gayunpaman, ang totoo ay hindi komportable si Hae tulad ng kanyang hitsura. Pagkatapos lamang sabihin ang kanyang mga salita ng paghihiwalay, umupo na siya sa isang sulok, inilibing ang kanyang ulo sa kanyang mga tuhod at umiyak ng humihikbi. Naalala pa niya ang mga sandali ng pagmamahalan nila ni Eun-chang, habang ang mga magagandang alaala ay mas nagiging malinaw sa kanyang isipan, ang sakit sa kanyang puso ay lalong nagiging matalim. Tahimik na inilagay ni Sunho ang isang pakete ng tissue sa tabi ni Hae nang hindi siya ginugulo. Noong gabi ng kaarawan sa nightclub, nakita rin ni Sunho na umiiyak si Hae sa ganoong paraan. Si Jang-woo at ang bagong kapitan ng cheering squad ngayong taon, pagkatapos niyang mamuno ay nahaharap na siya sa lahat ng uri ng problema, talagang napakabigat ng presyon. Nang gabing iyon, nagkaroon siya ng bangungot sa club. Nagising si Jang-woo nang makita niya ang dating kapitan na natamaan ng spotlight. Sa sandaling ito, ang lock ng pinto ng club room ay may tunog. Malinaw na may taong gustong pumasok, ngunit nang marinig na may tao sa loob ay mabilis itong tumakas. Binuksan ni Jang-woo ang pinto upang suriin. Hindi niya napansin na may taong nagtatago sa sulok ng silid. Itinikom ng taong iyon ang bahagyang bukas na pinto at nagtago pagkatapos makapasok sa universidad. Ang susunod ay ang pagre-recruit ng mga club. Ang mga freshmen ay naglilibot sa mga club at ang lahat ng dako ay masikip, ngunit ang pinto lamang ng cheering squad ang pinakamatahimik. Sa loob ng kalahating araw, isang estudyanteng mukhang isang tiyuhin lamang ang naakit, ngunit ang estudyanteng tiyuhin na ito ay may maraming ideya. Minamanmanan niya na sa mga bagong estudyante ngayong taon, ang pinakasikat ay ang gwapong lalaking si Sunho. At si Sunho ay may kaunting interes kay Hae. Marahil ay maaari niyang hilahin si Hae upang dalhin niya si Sunho sa cheering squad. Kapag sumali si Sunho sa team, ang marami niyang tagahanga ay kusang sasali. Sa sandaling ito, katatapos lang ni Hae sa kanyang part-time na trabaho bilang tutor at naghahanap siya ng bagong trabaho online. Sa oras ng tanghalian, pinuntahan siya ni Yang Ong at sinabi na bastaki sumali siya sa cheering squad, babayaran siya ng 1 milyong won bawat buwan. Nang marinig na may pera, lumiwanag ang mga mata ni Hae at agad siyang nagsumite ng application para sumali sa cheering squad kay Jang-woo. Nang makita na matagumpay ang unang hakbang, sinadya ni Yang Ong na lumakad sa tabi ni Sunho at ikalat ang balita na sumali na si Hae sa cheering squad. Sa katunayan, dumating din si Sunho sa harap ni Jang-woo at nag-apply para sumali. Ngunit pagkatapos mag-apply ni Sunho, may nagsabi sa kanya tungkol sa 3 propesya ng cheering squad. Matapos ang isang linggong recruitment, dahil kay Sunho, nakatanggap ang cheering squad ng maraming application at ang susunod ay ang elimination round. Bukod sa mga tagahanga ni Sunho, ang mga nag-apply para sumali sa cheering squad ay mga taong hindi marunong makipag-ugnayan at may social anxiety. Dahil sa pakiramdam na hindi sila makakasama sa ibang mga club, pinili nila ang pinakatahimik na lugar. Ngunit ang kondisyon para sumali ay ang pagkakaroon ng talento. Nagbasa-basa si Jang-woo at tila tanging si Hae lang ang nakakagawa ng backflips ng tuloy-tuloy at nakakatugon sa pamantayan. Kahit si Sunho ay mukhang nakakatawang pato kapag sumasayaw. Ngunit iba na ngayon, maswerte na may taong gustong sumali sa cheering squad. Kaya kinabukasan, karamihan sa mga aplikante ay nakatanggap ng abiso para sumali. Kasama sina Hae at ang kanyang matalik na kaibigan, pati na rin sina Sunho at Taisai. Sa unang pagpupulong, ipinamahagi ng mga matatagal ng miyembro ang mga uniforme sa mga bagong miyembro. Katatapos lang ni Jang-woo sa kanyang welcome speech nang itinaas ng isang lalaki sa grupo ang kanyang kamay, nagtatanong tungkol sa huling propesya sa 3 propesya. Ayon sa sabi-sabi, sa taong ito ay may miyembro ng cheering squad na mawawala.
Pagkatapos, mabilis na nagsimula ang buong team sa pagsasanay. Bagamat si cheering squad lang, hindi magaan ang tindi ng pagsasanay. Sa unang araw pa lang ay marami ng bagong miyembro ang tumakas. Malinaw na hindi rin matiis ni Son Ho ang ganoong mataas na tindi ng pagsasanay. Palihim niyang tinanong si Hye kung itutuloy pa rin niya. Naalala niya agad ang 1,000,000 won na pangako ng tiyuhin bawat buwan. Determinado siyang tumango. Nang makita ito, umiti lang si Son Ho at nagpatuloy sa pagsasanay. Matapos ang unang araw ng pagsasanay, inanyayahan ni Son Ho ang mga miyembro na kumain. Nagbahagi rin ang mga matatagal ng miyembro ng ilang bagay na dapat bigyang pansin sa cheering squad. Una, ang mga bagong miyembro ay hindi pinapayagang pumasok sa silid ng kapitan. Pangalawa, bawal sa mga bagong miyembro na isuot at tingnan ang sagradong uniforme ng team. Pangatlo, bawal ang pakikipag-date sa team. Kung lalabagin, tatanggalin sa team. Sa buong kainan, abala si Hye sa pagkain. Hindi niya pinansin ang anumang patakaran. Gayunpaman, pumunta lang siya sa cheering squad para kumita ng pera. Habang kumakain, nakatanggap si Hye ng isang part-time na kahilingan. Agad niyang tinanggap ito at umalis sa restaurant. Nang umalis siya sa bar, pinuntahan siya ni Jaenin. Mahusay niyang ipinahayag na ang pagsasanay ng cheering squad ay hindi kasing simple ng inaakala. Inaasahan niyang pag-isipan itong mabuti ni Hye bago siya magdesisyon na manatili. Naaamoy ni Hye ang motibo niya at pinayuhan siya na umalis sa team. Mahina niyang tinapik ang dibdib ni Jang-woo at tumatawang sinabi na baka gusto ni Jang-woo na maghiganti kaya sinabi niya na umalis siya. Ngunit hindi siya magpapatalo sa away. Bagaman sa bibig ay parang marangal. Ngunit pag-uwi sa bahay, nagsimula na namang magreklamo si Hye tungkol sa cheering squad na nababalutan ng mga kakaibang chismis na ito. Kung hindi dahil sa pera, sino ang gustong harapin ang propesya ng kamatayan? Pagkatapos niyang magreklamo, dumating ang kanyang kapatid na lalaki mula sa paaralan. Agad na kinuha ni Hye ang kanyang kamay upang tingnan ang kanyang report card. Natuklasan niyang bumababa ang kanyang pag-aaral. Naging seryoso siya. Namatay ang tatay ni Hye dahil sa medikal na aksidente noong bata pa siya. Ang kanyang ina ay nagkaroon ng depresyon, hindi makaahon sa kalungkutan, at wala na siyang lakas para mag-alala sa ibang bagay. Sa ganoong sitwasyon, bilang nakatatandang kapatid, kailangang si Hye ang maging ulo ng pamilya. Balikat niya ang responsibilidad na magtrabaho para kumita ng pera, alagaan ang kanyang kapatid na lalaki, at alagaan ang kanyang ina. Alam ni Hye na pangarap ng kanyang kapatid na makapasok sa medical school. Kaya, determinado siyang tulungan ang kanyang kapatid na makapasa sa universidad. Basta't maging doktor, hindi na sila mag-aalala sa kanilang buhay. Nakaramdam si Hye ng matinding presyon at medyo malungkot ang kanyang mukha. Mula simula hanggang wakas, ang kanyang ina na nasa tabi niya ay hindi nagsalita at palihim lamang na bumuntong hininga. Matapos ang pagtitipon, umuwi si Jang-woo. Bagaman palagi siyang nagiging halimbawa sa harap ng mga bagong miyembro, ginagampanan niya ang papel ng isang taong hindi naniniwala sa pamahiin upang mapawi ang takot na dulot ng propesya. Gayunpaman, nang walang sinuman sa paligid, hindi niya maiwasang manginig at alalahanin ang medikal na aksidente na naging sanhi ng pagkahulog ng ilaw sa dating kapitan. Kinabukasan, pinuntahan ng school management si Jang-woo at hiniling na sumali siya sa isang support activity. Dapat siyang magpakita ng mahusay na pagganap upang mapabuti ang negatibong opinyon ng publiko tungkol sa cheering squad ng paaralan. Kaya may iwasan ang panganib na buwagin ang cheering squad. Tinanggap ni Jang-woo ang misyong ito. Gayunpaman, kulang pa rin sila ng isang mahalagang miyembro para sumali. Kaya, nagpa siya ang grupo na pumili mula sa mga bagong miyembro. Ipinakita ng grupo ang mga video ng mga cheering squad sa mga nakaraang support collaborations. Ang mga madamdaming pagtatanghal ay nagpakilo sa lahat at nag-udyok sa kanila na manalo sa karapatang umakyat sa entablado. Si Hye ay wala pa ring interes, ayaw niyang mag-overtime. Gayunpaman, nang gabing iyon, pinapunta siya ni Yang-ong sa bar at nagbigay ng kondisyon na mahirap tanggihan. Kung lalahok si Hye sa support collaboration selection, magkakaroon siya ng karagdagang 0% na bonus. Agad na nasabik si Hye. Pagkaalis niya sa bar, hindi niya mapigilan ang kanyang mga kamay at paa na kumilos, ngunit nahiya siya nang makasalubong ang kanyang ex-boyfriend. Dumating siya dahil gusto niyang makipagbalikan sa kanya. Nang gabing iyon, nagreklamo lamang siya sa kanyang mga kaibigan, ngunit si Hye ay talagang abala sa paghahanap buhay at madalas na nakakalimutan siya. Lumingon si Hye, pinigilan niya ang kanyang mga luha at tinanggihan si Eun-chang at nagmamadaling tumakbo palayo. Sa totoo lang, hindi siya galit sa kanya, nag-aalala lang siya na si Eun-chang ay nakilala siya. Si Hye ang may responsibilidad na magpakain sa kanyang pamilya. Wala siyang oras para mag-isip tungkol sa pag-ibig at mag-alala sa mga romantikong alaala. Ang pakikipaghiwalay kay Eun-chang ay nangangahulugan din ng pagpapalaya at pagpapala sa kanya. Ang buhay ni Hye ay napakaabala at puno ng presyon. Pagkatapos na nakakapagod na pagsasanay ng cheering squad, nag-focus na siya sa kanyang part-time na trabaho. Ngunit ngayong gabi, si Son Ho ay parang linta na nakakapit kay Hye. Sinabi niya na sumali siya sa cheering squad upang sandan siya. Gayunpaman, may panuntunan sa team na bawal mag-date. Sinabi ni Hye na huwag siyang mag-alala. Hangga't hindi niya sasagutin ang damdamin nito, hindi na kailangang mag-alala tungkol sa bawal na panuntunan na iyon. Pagdating nila sa isang tutorial center, itinigil ni Hye ang electric scooter at handa siyang mag-enroll sa kanyang kapatid na lalaki. Kusang loob na nag-alok si Son Ho na bayaran ang tuition fee para sa kanya. Bahagyang nagulat si Hye, ngunit tinanggap pa rin ito. Nang makita si Son Ho na mag-swipe ng malaking halaga nang hindi man lang kumukurap, agad na nagbago ang 180° na sa loobin ni Hye. Diretsong sinabi ni Son Ho na kung makikipag-date si Hye sa kanya, makakatanggap pa siya ng mas maraming benepisyo. Naantig si Hye, ngunit nangako na siya kay Yang-ong. Ano man ang mangyari, kailangan niyang makumpleto muna ang 1 buwan at matanggap ang
magbabayad bago niya pag-isipan ang pakikipag-date kay Sunho. Kaya, sinabi niya na pag-iisipan niya ito. Sasagutin niya si Sunho pagkatapos ng isang buwan. Kinabukasan, upang kumita ng doble, pansamantalang pinalitan ni Hae ang trabaho ng librarian. Kaya, ginamit niya ang dahilan na masama ang kanyang pakiramdam upang hindi sumali sa pagsasanay. Ngunit ang kasinungalingang iyon ay nadiskubre ng isang tahimik na lalaki sa cheering squad. Agad siyang nagsumbong kay Yang Ong. Sa listahan ng part-time na trabaho ni Hae ngayong gabi, pero ang trabaho na magtapon ng basura para sa pamilya ni Eunchang. Pagdating niya sa bahay, naramdaman ng nanay ni Eunchang na pamilyar si Hae. Mukhang nakita niya ito kasama ang kanyang anak na lalaki. Ngunit agad itong itinanggi ni Eunchang. Sinabing ordinaryong mga kaklase lang sila. Ang saloobin ni Eunchang ay hindi nakalugod kay Hae. Ikinahiya niya ang kahirapan nito at kahit sa pakikipag-date ay kailangan pang magtago at hindi ito aminin. Kung ganoon, bakit pa siya gustong makipagbalikan? Sa pagkakataong ito, hindi na nagtiis si Hae at matalas na pinuna si Eunchang. Kahapon, pumunta si Hae sa cheering squad dahil isinumbong siya ng masamang lalaki. Agad na inilantad ni Jangwoo ang kanyang pagsisinungaling kahapon. Sa harap ng lahat ng miyembro ng team, matalas na sinaway ni Jangwoo si Hae. Nagsorry lang siya sa lahat at umiyak ng may hinanakit. Pagkatapos maghiwa-hiwalay, pumunta si Hae sa lababo para maghilamos. Bulong niya na kapag nakuha na niya ang 1,000,000 won, aalis na siya agad sa lugar na ito. Sa sandaling ito, dumating si Eunchang upang guluhin siya. Sa kanilang pag-aaway, biglang lumabas si Jangwoo. Nang makita niyang may ibang lalaking nagtatanggol kay Hae, nagalit si Eunchang at ininsulto si Hae. Tinawag siyang isang taong hindi makakakuha ng 100 piso. Sinasabi niyang ang sinumang makikipag-date sa kanya ay makakaramdam ng presyon. Pagkatapos umalis ni Eunchang, matagal na umiyak mag-isa si Hae. Hanggang sa dinala ni Jangwoo ang tinapay upang aliwin si Hae at sinabi sa kanya na huwag mag-alala sa tingin ng iba. Bawat isa ay may sariling buhay at responsibilidad, basta walang hiya sa kanilang mga sarili ayos na. Matapos marinig ang mga salita ni Jangwoo, naramdaman ni Hae na mas komportable na siya. Kumagat siya ng malaking piraso ng tinapay at pagkatapos ay tinanong si Jangwoo kung bakit siya nag-i-effort ng husto para sa cheering squad. Sumagot si Jangwoo na ito ay dahil sa kanyang hobby. Minsan lang siya magiging 20 taong gulang, gusto niyang gawin ang mga bagay na gusto niya. Nang gabing iyon, pagkatapos ng pagsasanay, tumingin si Hae sa entablado at biglang naunawaan ang iniisip ni Jangwoo. Sa susunod na freshman selection, nagkaroon sina Hae at Sunho ng magandang performance. Siya ay nanatili ni Jangwoo para sa espesyal na pagsasanay. Ngunit sa panahon ng pagsasanay, biglang bumuhos ang malakas na ulan at ang tatlo ay maaari lamang magtago sa entablado. Tumakbo si Sunho para kumuha ng payong at umupo si Hae sa gilid ng entablado. Sa tunog ng patak ng ulan, naramdaman niya ang hiyawan ng mga manonood na puno ng stand. Sa sandaling iyon, may sigasig at pagnanasa na sumasabog sa kanyang puso. Ibinahagi ni Hae ang kanyang nararamdaman kay Jangwoo. Magkatabi silang umupo, nag-uusap ng masaya. Nakita ni Sunho ang eksena na ito mula sa di kalayuan, galit na hinigpitan ang payong sa kanyang kamay. Ngunit sa mas malayo, may isang misteryosong anino na mukhang mas galit. Itinapon niya ang aplikasyon ni Hae para sumali at nagmamadaling umalis. Di nagtagal, nakatanggap si Hae ng ilang anonymous na text messages sa kanyang telepono na nagpapaalala sa kanya tungkol sa ikatlong propesya. Sa gabi, tinulungan ni Hae si Jangwoo na mag-ayos ng mga bagay. Nang ilipat sa basement storage room, ang mga bagay na inilagay sa istante ay hindi matatag at nahulog sa daan ni Hae. Agad na hinarangan ni Jangwoo si Hae upang hindi siya masaktan. Sa anggulo na ito, naaalala ni Hae ang araw na nagdala siya ng birthday cake para kay Sunho. Nang marinig niya ang reklamo ni Eunchang, ang taong nasa daan na tinakpan niya ang bibig ay si Jangwoo. Naramdaman ni Hae ang kaunting emosyon. Nakita ni Jangwoo ang pinakamasamang kalagayan niya, ngunit hindi niya ito binanggit. Sa sandaling ito, ang ilaw sa storage room ay biglang kumukurap at namatay at may tunog na narinig mula sa pinto. Nang lumapit si Hae para suriin, natuklasan niyang may naglock sa pinto ng storage room mula sa labas. Ang pinto ay nakalock na nagpapaalala kay Hae sa kanyang pagkabata nang mamatay ang kanyang ama. Hindi kinaya ng kanyang ina ang trahedya at tinapos ang sarili niyang buhay gamit ang uling. Ang kanyang phobia ay nagbalik at humihingal siya. Matapos tumawag para sa tulong, agad na inalo ni Jangwoo si Hae. Sinabi niya sa kanya na huminga ng malalim at pantay-pantay at hintayin na bumalik sa normal ang kanyang paghinga. Niyakap niya si Hae at sa labas ng pinto, sinusubukan ng vice captain at ni Sunho na buksan ang pinto, ngunit hindi nila maipasok ang susi sa lock. Sa gitna ng kagipitan, sinira ni Sunho ang lock. Nang makita sina Hae at Jangwoo na magkayakap, medyo nawalan siya ng pag-asa. Kinabukasan, naghanap si Jangwoo ng tao para palitan ang lock. Natuklasan ng taong iyon na sinadya ng ibang tao na takpan ng glue ang lock. Kinabukasan, si Hae ay puno pa rin ng enerhiya sa cheering squad. Hindi siya naapektuhan ng insidente kahapon. Ngayon, ipinamahagi ng cheering squad ang script para sa support activity na ito. Sa pagtingin sa mga madamdaming slogan, naramdaman ni Hae at ng ibang miyembro ang goosebumps. Sinabi ng miyembro na nagdagdag ng mga linya na ang bawat miyembro ay bibigyan ng isang kanta na susulatan ng lyrics. Kailangan gawin ito ng lahat at pinakamahusay na magsulat ng mas mahusay na lyrics kaysa sa kalaban.
Sumunod, pumunta ang lahat sa training ground para simulan ang practice ng mga galaw ngayon. Habang nasa daan, masayang binabati ni Hei paminsan-minsan si Jang-woo. Ito ay lalong nag-udyok sa inggit ni Sun-ho. Unti-unting nagkaroon siya ng sama ng loob kay Jang-woo. Sa oras ng pahinga, naghanda ang cheering squad na magtipon. Isang grupo ng mga tao na may dalang cake ang dumating at tinawag ang mga freshman na magsama-sama para mag-usap. Si Jaenin at ang vice captain ay hindi sumali at umupo ng magkahiwalay. Bagamat di alam nilang walang magandang intensyon si Soo-in, wala silang dahilan para paalisin sila. Sa kanilang pag-uusap, nalaman ni Hei na sila ay bahagi ng planning department para sa festival ng paaralan. Nang marinig na sila rin ay bahagi ng festival, hindi maiwasan ni Hei na magreklamo na ang kanilang trabaho ay kasing pagod din sa sandaling ito. Malinaw na ipinakita ni Soo-in ang kanyang tusong mukha. Sinabing magpapasa siya ng isang hindi gaanong nakakapagod na paraan sa mga freshman. Hindi alam kung ano ang sinabi niya. Nang magtipon muli ang cheering squad, pagkatapos ni Jaenin na ayusin ang oras ng pagsasanay para kay Hei, tinanggihan ito. May klase pa siya at part-time na trabaho. Hindi niya maibibigay ang buong oras niya sa cheering squad. Pagkatapos marinig ito, napilitan si Jaenin na lunukin ang mga salitang nais niyang sabihin. Matapos ang pagsasanay ngayong araw, ang mga matatagal ng miyembro ay nagtipon sa isang restaurant para kumain. Si Soo-in, na parang multo na hindi umaalis, ay umupo sa mesa kung saan nakaupo si Jaenin at binanggit na mukhang napakatalentado ni Hei. Ang pagkakita sa kanya ay nagpapaalala sa kanya sa dating kapitan na si Yumin. Ang sinabing ito ay nagparamdam sa lahat ng pagka-awkward. Pinayuhan ni Jaenin na huwag na siyang lumapit pa sa cheering squad. Gayunpaman, si Soo-in ay tinanggal na sa cheering squad noong nakaraang taon. May pagkakaiba ang kahihiyan ng pagiging tinanggal at ang pag-alis ng may karangalan. Wala siyang karapatan na makipag-ugnayan sa mga bagong miyembro sa ilalim ng pagiging senior. Nasaktan si Soo-in at napilitan siyang tumayo at umalis. Bago siya umalis, binalaan niya si Jaenin na huwag nang mag-imbestiga patungkol sa budget ng club noong nakaraang taon. Nagbigay mukha sa dalawang panig pero hindi talaga nagpapasalamat si Jung-woo. Kung problema ang pondo, kailangan niyang hanapin ang salarin. Pagsapit ng gabi, palihim na pumasok si Jung-woo sa opisina at binuksan ang financial records ng cheering squad. Habang naghahanap, hindi sinasadyang nahulog ang isang tumpok ng mga larawan. Agad niyang nakita ang anino ni Yumin. Hindi maiwasang maalala ni Jung-woo ang mga alaala nilang dalawa. Sa katunayan, si Jung-woo ay isa ring freshman na hindi marunong sumayaw sa simula. Nang pumasok siya sa universidad, may suot siyang makapal na itim na salamin at mukhang introvert na nerd. Ang cheering squad mismo ang unti-unting nagpabago sa kanya. Ang espiritual na inspirasyon na nagtutulak kay Jung-woo na magpatuloy ay si Yumin. Nang gabing iyon, nagkita sina Hae at Sun-ho sa harap ng bus stop. Ang mga freshmen ay dumaan sa isang draw. Lumalabas na si Soo-in ang nagturo sa kanila ng shortcut. Iyon ay ang lumusot sa cheering club ng kalaban, ang Hokyung University. Alamin ang mga kanta na kanilang sinasanay para sa cheer. Kapag natukoy na ang mga kantang pinili nila, maaaring magsulat ng mga lyrics batay sa mga kantang iyon. Binabawasan nito ang trabaho ng mga miyembro ng cheering squad. Ang pagpili kung sino ang pupunta ay ipinabunot sa mga bagong miyembro. Hindi sinasadyang natulungan sila ni Hae. Nag-iisip siya kung paano makapasok sa Hokyung University. Nag-alok si Sun-ho na tumulong dahil mayroon siyang kaibigan na estudyante roon. Ang pag-alok ng tulong ni Sun-ho ay parang ulan sa tuyong lupa. Tuwang-tuwa si Hae. Nararamdaman niyang seryoso talaga si Sun-ho sa panliligaw sa kanya. Sa sandaling ito, tinanong ni Sun-ho kay Hae kung ano ang tingin niya kay Jung-woo. Walang alinlangang sumagot si Hae na isa itong konserbatibo. Pagkatapos makuha ang sagot na ito, mukhang masaya si Sun-ho. Hindi bababa sa maaari niyang tiyakin na walang espesyal na damdamin si Hae kay Jung-woo. Gayunpaman, nang sumakay siya sa bus, nagsimulang pag-isipan ni Hae ang tanong. At namalayan niya na pinagsinungalingan niya ang sarili buong gabi. Hanggang sa sumunod na araw, habang nagtatrabaho si Hae sa library, patago pa rin niyang tinitingnan si Jung-woo. Umaasang mahahanap ang pinakatumpak na paglalarawan sa kanya. Tanghali, nananantok siya. Si Jung-woo ay nakasubsob sa mga aklat at natutulog. Hindi siya komportable dahil sa sikat ng araw sa mukha niya. Sa sandaling ito, palihim na lumapit si Hae sa tabi niya. Itinaas niya ang isang libro para harangan ang araw para sa kanya. Nang makita ang unti-unting pagiging kalmado ng ekspresyon ni Jung-woo, hindi sinasadyang umiti si Hae. Pagkatapos ng maikling panahon, nagising si Jung-woo. Agad na binago ni Hae ang kanyang posisyon. Kasabay nito, umungol ang tiyan niya. Magkasama silang pumunta sa parke para kumain. Habang nag-uusap, natuklasan ni Hae na tila magkatulad ang kanilang mga major. Parehong naugnay sa pag-aaral ng kalangitan. Ang pagkakaiba lang ay si Hae ay kumukuha ng teolohiya, habang si Jung-woo ay kumukuha ng astronomiya. Nang araw na iyon, pagkatapos ng klase, nagsimula ang operasyon na lumusot sa Hokyung University. Ang grupo ni Hae ay nagpalit sa pulang uniforme ng kalaban at nakarating sa cheering club room. Hindi inaasahang may miyembro pa palang natutulog sa silid. Mabuti na lang at may suot siyang headphone, kaya hindi siya nagising. Tahimik na naglakad sina Hae at ang kanyang mga kasama. Nakita nila na ang listahan ng mga cheer songs na hinahanap nila ay ginagamit na unan ng miyembro na natutulog. Sa sandaling ito, ang kapitan ng cheering squad ng Hokyung University ay bumabalik na sa silid. Agad na inabisuhan ng mga kasamahan ni Hae na umatras na siya. Ngunit ayaw niya at determinado siyang kunin ang listahan. Hindi siya nakatakas sa oras, kaya nagtago siya sa ilalim ng lamesa. Nang pumasok si Hajin sa silid, ginising niya ang natutulog na miyembro at nagsimula silang maghalikan. Nagulat si Hae, lumabas na sa loob dito, may karapatan silang mag-date. Tinakpan niya ang kanyang bibig, ngunit hindi
hindi niya makontrol ang kanyang umuungol na tiyan. Sa huli, nahuli siya ni Hajin. Nagpadala si Hai ng text sa kanyang mga kasamahan na nahuli siya at pinayuhan silang umuwi na muna. Walang ginawa si Hajin kay Hai. Nagpadala lang siya ng text kay Jinin na humihiling na pumunta siya mismo. Habang naghihintay na dumating si Jinin, masayang nakipag-usap si Hai sa kanya. Galit na nagrereklamo tungkol sa pagiging matigas ni Jinin. Patuloy namang tumango si Hajin, tila lubos na naunawaan si Jinin. Pagkatapos ng maikling panahon, dumating si Jinin, seryoso siyang humingi ng paumanhin kay Hajin at nagtanong tungkol sa bayad pinsala. Hiniling niya na magbigay rin si Jinin ng listahan ng mga cheer songs. Sa ganoong paraan, palalampasin na lang ang insidenteng ito at agad na sumang-ayon si Jinin. Pagkaalis ng cheering club ng Hokkien University, sinabihan agad ni Jinin si Hai na umalis sa squad. Ang ganoong duwag na paraan na ginamit niya ay hindi nakatulong at nakasira pa sa reputasyon ng cheering squad. Ngunit labis na nagdamdam si Hai. Pakiramdam niya ay masyadong marami ang gawain sa cheering squad at gusto lang niyang bawasan ang pasanin ng lahat. Ngunit nang marinig niya ang mahigpit na pagmumura ni Jinin, namula ang mga mata ni Hai at agad siyang nagdeklara na aalis siya sa cheering squad. Patuloy na umiyak si Hai sa bus at si Sonho ay sumunod sa kanya sa buong daan at maingat na inabot sa kanya ang tissue. Nang kumalma si Hai, nagsimula siyang makipag-usap sa kanya. Bagaman mukhang malungkot si Hai, para kay Sonho, ito ay isang magandang bagay. Dahil umalis na siya sa squad, wala na ang patakaran na nagbabawal sa internal dati. Maaari na silang magsimulang mag-date, ngunit diretsahang tinanggihan ni Hai ang kahilingan ni Sonho. Ano man ang mangyari, ayaw niyang makasama ito, kaya ayaw niyang maging malabo at panatilihin siyang naghihintay. Kinabukasan, inimbitahan ni Jungwoo si Hai na mag-usap. Humingi siya ng paumanhin sa tono niya kahapon at hindi niya maintindihan kung bakit pagkatapos marinig ang paumanhin ni Jungwoo, agad na sumaya ang muod ni Hai. Masaya siyang itinaas ang kanyang baso at ininom ito. Tapos na ang isyong ito, gusto pa rin ni Jungwoo ang pagiging bukas palad ni Hai. Itinaas din niya ang baso niya at ininom ito. Nang gabing iyon, pareho silang nakainom ng maraming alak. Kailangang alalayan ni Hai ang lasing na si Jungwoo na nakaupo sa gilid ng daan, naghihintay ng kakilala na dumaan at maiuwi siya sa club. Matapos ayusin si Jungwoo, humanga si Hai sa kanyang natutulog na mukha. Itinaas niya ang kanyang daliri at mahinang hinawakan ito. Ang maikling pakiramdam ay nagpatibok ng malakas sa puso ni Hai. Sa ganoong paraan, hinahawakan niya ang isang namumuo pa lamang na pag-ibig. Nagpa siya si Hai na manatili sa cheering squad, ngunit nagpa siya si Sonho na umalis. Sa ensayo noong araw na iyon, nang aakma na sanang magsalita si Sonho para humiling na umalis sa squad, biglang huminto ang isang nakamamanghang sports car sa training ground. Ang taong bumaba ay si Hajin, ang kapitan ng Hokkien University. Masigla niyang inayos ang buhok ni Jinin. Natural lang na tinanggap ito ni Jinin nang hindi nahihiya. Biglang tumunog ang alarm bell sa isipan ni Hai. Tiyak na mayroon silang hindi karaniwang relasyon. Gaya ng inaasahan, ipinahayag ng mga lumang miyembro sa mga bago ang sikreto na sila ay lihim na magjowa. Umiti lang si Hai at hindi na binanggit ni Sonho ang pag-alis sa squad. Mukhang may pag-asa pa ang kanyang pag-ibig. Napansin ni Jinin na parang hindi na masigla si Hai gaya ng dati. Naghanap siya ng pagkakataon para kamustahin ang kalagayan ni Hai. Ayaw ni Hai na malaman niya ang kanyang nararamdaman. Kaya nagpanggap siyang masigla. Nang araw na iyon, pagkatapos ng ensayo ng cheering squad, habang naglalagay si Hai ng mga damit sa locker, isang lalaki ang lumapit sa kanya. Sinabi niya na kasama siya ni Hai sa klase ng history ng art. Gusto niyang makipagpalitan ng numero ng telepono sa kanya at walang isip na ibinigay agad ni Hai ang kanyang numero. Pagkatapos, umalis agad si Homin. Pagkalipas ng ilang hakbang, lumingon pa siya at tiningnan si Hai ng masalimuot na tingin. Nang gabing iyon, pumasok si Jinin sa isang convenience store at nakita niyang si Hai ay nagtatrabaho roon bilang part-time na empleyado. Sa katunayan, nararamdaman din ni Jungwoo. Simula nang maipahayag ang relasyon nila ng kapitan ng Hokkien cheering squad, nag-iba ang ugali ni Hai. Kaya laging gustong alamin ni Jungwoo, baka may nagawa siyang nakapagpamisinterpret kay Hai noong gabing magkasama silang lasing. Agad itong pinabulaanan ni Hai. Ayaw niyang magpatuloy sa pagsisinungaling tungkol sa paksang ito. Magalang siyang humiling na umalis na ito pagkatapos niyang bumili. Kaya umalis na lang si Jungwoo sa convenience store. Paglabas niya, hindi sinasadya niyang nabunggo ang isang magulo at lasing na tao. Bahagya siyang nag-alala at tumingin kay Hai, ngunit sa huli ay umalis din nang umuwi si Hai pagkatapos ng kanyang shift. Nakita niya ang kanyang ina na nagsisindi ng sigarilyo mula sa malayo at tila nag-i-enjoy. Agad siyang lumapit at pinigilan ito, muling binigyang diin ang mga sakit na dulot ng paninigarilyo. Pati na rin ang mataas na gastos sa pagpapagamot. Nahuli sa akto, si Chonyang ay sumuko na lang at ibinigay ang lahat ng sigarilyo na lihim niyang itinago. Kasama ng multa sa paglabag, sa hapunan, nakayuko si Hai habang kumakain ng kanin at mukhang nawawala ng gana. Agad na napansin ng ina ang kalagayan niya dahil mula pa noong elementarya, kapag nakararanas si Hai ng kabiguan sa pag-ibig, nawawalan siya ng gana kumain. Masayang nag-analisa ang ina, ngunit hindi napigilan ni Hai ang kanyang galit. Napagtanto niya na hindi niya talaga maitatago ito. Pagkatapos kumain, nagpadala si Hai ng text kay Sonho, nangangako na babayaran niya ito. Agad na tumawag si Sonho at sinabing hindi niya kailangan. Kung gusto ni Hai na magpasalamat, imbitahin niya ito sa isang masarap na hapunan. Pagkatapos ibaba ang telepono, bumuntong hininga si Hai, pinagsisisihan kung bakit tinanggap niya ang kabaitan ni Sonho sa simula na nagdulot ng masalimuot na utang na loob. Pagsapit ng gabi,
nagtago si Haii sa ilalim ng kumot at pinanood ang mga bagong dance moves ng cheering squad, kasama na ang sahod at bonus na ipinangako ni Yang Ong. Sinubukan niyang alalahanin ang kanyang orihinal na layunin sa pagsali sa cheering squad, hindi dahil kay Jenin o dahil sa walang katuturang damdamin, kundi dahil lang sa pera. Ang pagsasanay ay nagpatuloy araw-araw, na unti-unting lumipas sa mga araw ng paghihirap at kasiyahan. Sa wakas, dumating na ang araw ng dress rehearsal. Noong araw na iyon, isinuot ni Haii at Sunho ang kanilang mga uniforme. Kahit na mukha itong luma at classic, mayroon itong kahangahangang presensya kapag isinuot. Sa sandaling ito, isang grupo ng mga estudyante mula sa broadcasting club ang lumapit at nakilala ni Haii ang isa sa mga lalaki na siyang humingi ng kanyang numero ng telepono. Pumunta si Yang Ong sa dressing room at maingat na sinuri ang mga damit ni Haii at Sunho. Maingat din niyang tinulungan si Haii na itali ang kanyang sinturon na nagpaalsa sa damdamin ni Haii. Patuloy siyang bumulong kay Yang Ong na magdudulot ito ng maling pagkaunawa, lalo na ang kanyang nobya ay hindi matutuwa. Pagkasabi nito, hinila niya ang sinturon at nang makita ito, wala nang nagawa si Yang Ong kundi bitawan ang kanyang kamay. Ang kanilang pag-uusap ay tahimik na pinapanood ni Sunho na nakatayo sa gilid. Nang naghahanda na sila para sa entablado, tinanong ni Sunho kay Haii kung bakit hindi siya gusto. Diretsahan siyang sumagot na dahil ito sa kanyang unang impresyon sa kanya. Alam niyang babaero ito at naakit lang siya dahil hindi pa siya nakakakilala ng babaeng tulad niya. Ito ay dahil lang sa pagiging bago nito. Bukod pa rito, si Sunho ay isang lalaking nakukuha ang lahat. Nagparamdam ito kay Haii na mas mababa siya. Pagkasabi niya nito, tiningala ni Haii ang kanyang ulo at hindi inaasahang nakita si Unchang na nakatayo sa harap niya. Bilang miyembro ng banda, kailangan din siyang dumalo sa pagsasanay ngayon. Nang makita si Haii at Sunho na masayang nag-uusap, agad siyang sumunod kay Haii at pinagsabihan siyang huwag lumapit kay Sunho dahil ang taong ito ang tunay na babaero at ayaw niyang masaktan si Haii. Ngunit alam ni Haii ang pagkakaiba sa pagitan ng tama at mali. Sa kanyang paningin, mas mabait si Sunho kaysa kay Unchang. Nang makita ni Unchang na hindi siya pinakinggan ni Haii, binanggit niya ang kanyang desisyon na makipagbalikan sa kanya. Ngunit ang mga malamig na aksyon ni Unchang ay nagparamdam kay Haii ng malalim na pagkamuhi niya. Ayaw na niyang magpatuloy na makipag-ugnayan sa kabilang panig. Sa sandaling ito, dumating si Sunho, hinawakan ang kamay ni Haii at nagdeklara na sila ay magkasintahan. At sinabihan si Unchang na lumayo sa kanya. Hinigpitan din niya ang pagkakahawak sa kamay ni Sunho. Nag-iwan sila ng matamis na impresyon sa pag-alis. Pagkalayo nila, mahinang sinabi ni Haii kay Sunho. Sa totoo lang, hindi niya kailangan na magpakita ito, kaya niyang lutasin ang problema. Ngunit naniniwala si Sunho na ito ang pinakasimple at pinakamabisang paraan. Sa entablado ng dress rehearsal, biglang dumating si Suin na galit na galit. Agad niyang sinuntok sa mukha si Jangwoo. Lumabas na si Jangwoo ay iniimbestigahan pa rin ang pondo ng cheering squad noong nakaraang taon. At mayroon na siyang matibay na ebidensya ng paglustay ni Suin at iniulat na niya ito sa pulisya. Ang resulta nito ay si Suin ay magkakaroon ng criminal record. Sa sandaling ito, sa wakas ay kailangan na siyang sumuko. Gusto niyang malaman kung ginawa ba ito ni Jangwoo dahil sa galit sa nangyari kay Yumin. Ngunit hindi diretsong sumagot si Jenin. Alam niya na si Suin ay isang tuso at walang awang tao upang makamit ang kanyang layunin. Nang maghanda sila para sa pagpili ng kapitan noong nakaraang taon, sadyang nagpakalat si Suin ng balita na nagde-date sila ni Yumin sa harap ng tanong ng kanyang mga kasamahan. Sadyang naging malabo ang kanyang ugali. Ngunit walang kamalay-malay si Yumin, tanging si Jenin lang ang nakakita sa plano ni Suin. Kapag napasama ang pangalan ni Yumin, magiging siya ang susunod na kapitan. Nang hanapin siya ni Jenin para makipagtalo, biglang bumagsak ang ilaw sa entablado ng dress rehearsal at tumama kay Yumin. Malapit nang magsimula ang formal na dress rehearsal. Nang aalis na si Haii at ang kanyang koponan upang maghanda, umugong ang tiyan niya at dali-dali siyang lumabas para bumili ng fake belly. Pagkaalis niya, gumalaw ang likod na kandado ng pinto ng dressing room. Pumasok ang isang hindi inimbitahang bisita at may hawak siyang tasa ng kape na balak niyang ibuhos sa uniforme ni Haii. Ngunit sa mahalagang sandali, nahuli siya ni Sunho. Tapos nang magpalit si Jungwoo at nakaupo siya kasama ang kapitan ng Hokyung cheering squad. Sinabi ni Hajin sa kanya na mayroon na siyang bagong boyfriend. Hindi nag-alala si Jungwoo, umiti lang siya at binati siya. Lumabas na sila ay hiwalay na ng 3 buwan, ngunit kaunti lang ang nakakaalam nito. Kaya lang, may isa pang taong nakakaalam nito ngayon, at iyon ay isang miyembro na hindi sinasadyang nagtago sa sulok. Ibinigay ni Sunho ang miyembro na nagbuhos ng kape kay Jungwoo. Lumabas na ang babaeng ito ay tagahanga ni Sunho, at ginawa niya ito dahil nagsiselos siya na nililigawan ni Sunho si Haii. Siya rin ang nagsumbong kay Jungwoo noon na nagsinungaling si Haii na may sakit para magtrabaho ng part-time. Walang oras si Jungwoo para sa mga bagay na ito, kaya sinabihan niya ang babae na umalis na. Nang dumaan siya kay Sunho, walang pakundangan siyang sinabihan na kahit hindi niya gusto si Haii, hindi niya rin gusto ang isang tulad niya. Napakasakit ng mga salita na hindi na makatiis si Jungwoo. Ngunit naniniwala si Sunho na kung wala naman ng pagkakataon, huwag kang maging malambot. Parang si Jungwoo kay Haii, kung hindi mo siya gusto, huwag mong galawin ang puso niya. Nag-atubili si Jungwoo sandali, pagkatapos ay tiniyak na hindi siya kailanman magde-date sa loob ng squad. Malapit na ang oras ng pagganap sa entablado, masayang hinanap ng mga kasamahan si Haii at sinabi sa kanya ang balita na narinig nila. Lumabas na matagal na palang hiwalay ang dalawang kapitan at
at ang balitang ito ay nakapagpagaan ng loob ni Hai. Isang malabong pag-asa ang muling nagsimulang lumitaw. Di nagtagal, nagsimula na ang performance. Ang cheering squad ng Hokkien University ang unang gumanap. Ang matinding karisma ni Hajin at ang malakas na hiyawan ay nagpabilib sa lahat. Basang-basa ang palad ni Hai. Ang naunang performance ng kapitan ng Hokkien University ay nagdulot ng matinding pressure sa kanila. Ngunit nang gumanap na siya, mabilis siyang ginabayan ni Jungwoo sa masiglang atmosfera. Inilagay niya ang kanyang kamay sa kanyang mabilis na tumitibok na puso at sinundan si Jungwoo na nasa entablado. Siya ang tanging espiritual na suporta na nagpapakalma sa kanya. Ang cheering squad sa ibaba ay napaka-kooperatiba rin. Ang dress rehearsal na ito ay mukhang hindi nalalayo sa Hokkien University. Matapos ang performance, bumaba ang cheering squad sa entablado at ang kanilang mga damdamin ay masigla at masaya pa rin. Bigla, nakita ni Jungwoo ang isang figura na kamukha ni Yumin sa upuan ng manonood. Sinundan niya ito, ngunit natuklasan na nagkamali siya ng nakita. Nang gabing iyon, nagdaos ang paaralan ng isang festival. Ngunit nang kumakanta na sila sa huling kanta, isang misteryosong tao ang pumasok sa silid ng stage like control. Ang kilos na ito ang nagbagsak sa isang spotlight sa entablado. Mabuti na lang at naitulak siya ni Sunho sa tamang oras, kaya nakaiwas siya sa isang malaking kapahamakan. Ang insidenteng ito ay labis na ikinagulat ni Jungwoo. Naalala niya ang imahe ng nasaktang si Yumin, ngunit nang tumakbo siya sa silid ng stage like control, wala siyang nakitang sinuman. Sa screen ng kamera, naitala ang isang bahagi ng salarin na tahimik na umalis. Kahit na pagkatapos, sinabi ng electrician kay Jungwoo na ang pagbagsak ng spotlight ay dahil lang sa luman na ang kagamitan at ganap na hindi inaasahang insidente. Ngunit takot pa rin si Jungwoo na nag-iwan ng trauma para sa victory party ng cheering squad ngayong gabi. Gayunpaman, ang biktima na si Hai ay napakaaktibo. Masigla siyang uminom ng maraming alak at ang taong dapat sana ay kinokonsola ay naging taong nagpapalakas ng atmosfera ng party. Hindi inaasahang sa kalagitnaan ng party, biglang lumitaw si Suin sa maling oras, tila hindi niya nakikita ang masayang kapaligiran ng cheering squad. Sinasadya niyang alalahanin ang panata ng squad sa harap ng lahat. Binanggit din niya na nagtapat si Jungwoo kay Yumin, ngunit tinanggihan ito. Si Jungwoo, bilang kapitan, ay agad na tumayo at pinaalis ang kalaban. Sa sandaling ito, may nagtanong sa squad kung sino si Yumin. Sumagot si Hajin na ito ang unang pag-ibig ni Jungwoo at ito rin ang kanyang huling pag-ibig. Hindi pa rin ito nagbabago hanggang ngayon. Nang marinig ang mga salitang ito, medyo nalungkot si Hai. Nang gabing iyon, lasing na lasing siya, lumabas sa bar at natulog sa bench sa tabi ng kalsada. Walang hiya niyang itinuring ang lugar na ito na kanyang bahay. Wala nang magawa ang busy kapitan kundi humingi ng tulong sa iba para maiuwi si Hai. Si Jungwoo at Sunho ay sabay na lumapit at walang gustong magbigay daan. Kaya napilitan silang sumakay sa isang taxi. Nakaupo sa magkabilang gilid ni Hai. Sa daan, dumaan ang taxi sa isang kurba. Dahil sa inertsya, sumandal ang ulo ni Hai sa balikat ni Jungwoo. Hindi inaasahang nagsiselo si Sunho sa tabi at inikot ang ulo ni Hai patungo sa kanya. Pagdating sa bahay, ang ina at nakababatang kapatid ay nag-aalala na naghihintay sa pintuan. Labis na nagpapasalamat sa dalawang lalaki na naghatid sa kanyang anak na babae sa bahay. Nang tanungin niya ang kanilang mga pangalan at edad, nagsimula muli ang isang lihim na labanan na puno ng selos. Ginawa ni Sunho na isipin ng ina ni Hai na siya ay manugang na. Sinabi rin ni Jungwoo na siya ang kapitan ni Hai sa club. Kinabukasan sa klase, lasing pa rin si Hai, masakit ang kanyang ulo. Labis niyang pinagsisisihan ang pag-inom ng labis kagabi. Sa klase ngayon, distracted si Jungwoo. Hawak niya ang listahan ng mga miyembro ng cheering squad. Iniisip niya kung sino ang taong nanakit kay Hai at Yumin. Sa sandaling ito, tinawag ng guro ang pangalan ni Jungwoo at inalis siya sa kanyang pag-iisip. Lumabas na gusto ng klase na bumuo ng mga grupo upang pag-usapan ang mga pananaw sa kasal. Si Jungwoo at Hai ay inilagay sa iisang grupo. Pagkatapos ng klase, tinanong nila ang bawat isa tungkol sa kanilang mga pamantayan sa pagpili ng partner sa buhay. Ang resulta ay, pagdating sa pagpili ng partner sa buhay, ang kanilang mga pananaw at kinakailangan ay ganap na kabaliktaran. Bawat salita ay magkasalungat. Sa huling bahagi ng pagsusulit, nagtapos si Hai na ang isang praktikal at ambisyosong tao, tulad niya ay hindi kailanman magpapakasal kay Jungwoo, na romantiko at naniniwala sa simpleng pag-ibig. Nagtalo silang dalawa habang tinatapos ang pagsusulit. Si Sunho sa tabi ay patuloy na nakatingin sa kanya sa buong proseso. Nang marinig niya na ang mga resulta ng pagsusulit ni Hai at Jungwoo ay ganap na magkaiba, masayang-masaya siyang tumawa. Pagkatapos ng klase, pumunta si Hai para kumain kasama ang kanyang mga kaibigan. Sa kainan, biglang iminungkahi ni Sunho kay Hai na umalis sa cheering squad dahil matagumpay na natapos ang pagdiriwang ng universidad at may nangyaring insidente kamakailan. Mas maganda kung tatapusin na ito para mag-iwan ng magandang impresyon. Nang marinig niya ito, medyo nag-atubili si Hai. Sa sandaling ito, nakatanggap siya ng tawag. Dali-dali siyang umalis sa restaurant. Sa kanyang pagmamadali, hindi niya alam kung may naiwan siya, kaya pumunta siya sa bar ni Jungwoo. Kusa siyang kinuha ni Jungwoo ang kontrata at sinabing maaari na siyang umalis sa cheering squad. Babayaran pa rin niya si Hai ng buo para sa kanyang part-time na trabaho. Marahil ay may damdamin na si Hai para sa cheering squad. Ngunit hindi niya ito ipinakita at iminungkahi lamang na gusto niyang manatili sa cheering squad sa loob ng isang buwan ayon sa kontrata. Tumango si Yang Ong at wala siyang anumang reklamo. Hayaan si Hai na magpasya para sa kanyang sarili. Matapos matalakay ang pangunahing usapin, hinila ni Hai si Yang Ong para kausapin siya. Nagtaka siya at tinanong siya kung bakit siya sumali sa cheering
cheering squad. Mahiyain siyang sumagot na dahil may gusto siyang isang tao doon. Ang pahayag na ito ay medyo nakalito kay Hai. Marahil ayaw din niyang umalis sa cheering squad ng maaga at dahil din ito sa isang taong hinahangaan niya. Pagkatapos ng ilang araw, magkasamang nagpunta ang cheering squad sa isang university trip. Malapit nang umalis sina Hai at Yang Ong at nakasakay sila sa tren. Paulit-ulit na may nangyayari kay Hai. Minsan ay nakatulog siya at tumango-tango sa magkabilang panig. Mamaya ay nalamigan naman siya, kaya inalagaan na lang siya ni Yang Ong sa buong biyahe. Nang hinuhubad na niya ang kanyang jacket para ibalot kay Hai, sumandal naman siya sa balikat ni Yang Ong at nagpatuloy sa pagtulog. Parang nahuhumaling sa init malapit sa liig ni Yang Ong, mas lalo pa siyang sumiksi. Hindi nangahas gumalaw si Yang Ong at nagsimulang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Hindi niya maintindihan kung bakit siya naantig kay Hai. Sa sandaling ito, ang tagapamahala ng tren ay nagtulak ng mga merienda at itlog. Si Hai, na malalim na natutulog, ay agad na nagbukas ng kanyang mga mata nang marinig ang pagkain. Habang kumakain ng itlog, tumingin si Hai sa kanyang tabi. Si Jungwoo ay nagbabasa ng libro para sa civil service exam. Pakiramdam niya ay maganda rin ang maging civil servant. Na sa teorya ay mas may kinabukasan kaysa sa pag-aaral ng celestial bodies ni Jungwoo. Nabigla si Jungwoo, akala niya ay interesado rin si Hai sa civil service exam, ngunit umiling ito. Hindi siya kailanman naglalagay ng pag-asa sa mga bagay na hindi sigurado. Ang civil service exam ay magastos at hindi sigurado na papasa siya sa huli. Mas maganda pang magtrabaho sa isang stock company pagkatapos ng graduation para kumita ng mas maraming pera, sabi ni Jungwoo. Talagang si Hai, ang kanyang mga layunin sa buhay ay napakalinaw. Ikinagulat ni Hai ang pag-iisip na ito ay natural. Dahil sa pamamagitan ng pagkakaroon ng malinaw na layunin, maaari siyang tumakbo sa kanyang buong bilis. Ang tren nilang dalawa ay tumagal hanggang sa bumagsak ang dilim bago sila nakarating sa kanilang destinasyon. Papunta sa campsite, ipinakita ni Jungwoo ang kanyang espesyalidad. Ipinakilala niya kay Hai ang mga bituin sa kalangitan. Habang itinuturo ang mga ito, nakatayo si Jungwoo sa tabi ni Hai. Napakalapit ng distansya, ang romantikong atmosfera ay medyo hindi nakasanayan ni Hai. Gusto niyang kumalma sandali. Sa sandaling ito, nagpadala ang mga miyembro ng grupo ng mga larawan ng masasarap na pagkain. Dali-dali siyang nagmadali sa takot na baka maubusan sila ng pagkain kung mahuli siya. Sa kasamaang palad, nadapa siya sa gitna ng daan. Maingat na kinuha ni Jungwoo ang first aid kit upang gamutin ang kanyang sugat. Habang tinitingnan ang seryosong lalaki na nag-aalaga sa kanya, hindi na niya napigilan ang paghanga sa kanyang puso. Hindi niya maalis ang kanyang mga mata kay Jungwoo. Sa sandaling ito, nagsimulang umulan. Dinala ni Son Ho ang payong para sunduin silang dalawa. Nakatayo si Hai at Jungwoo sa magkabilang panig at nasa gitna si Son Ho. Sa daan, patuloy silang nagtatalo. Labis na nalungkot si Son Ho. Sa huli, ibinigay niya na lang ang payong kay Hai. Siya naman ay tumakbo pabalik sa ulan. Pagdating ni Hai, agad siyang umakyat sa entablado para mag-perform. Sa ibaba, masayang-masaya si Jungwoo habang nanonood. Si Son Ho, na laging nanonood sa kanilang dalawa, ay hindi masaya ngayon. Lumalabas na ilang araw na ang nakalipas. Sa pagmamadali ni Hai na umalis sa restaurant, naiwan niya ang survey sheet mula sa klase. Bagaman nang mag-usap sila ni Jungwoo, binanggit niya na gusto niya ang mga lalaking kumikita ng pera. Malinaw na sa survey sheet ni Hai, ang sagot ay isang lalaking may kakayahang mamuno, ngunit may mainit na puso. Malinaw na katulad ito ng personalidad ni Jungwoo. Pagkatapos ng maingay na performance, bumalik ang lahat sa kanilang mga upuan upang kumain at uminom. Sa sandaling ito, lumitaw ang isang nakatatandang lalaki upang pasiglahin ang kapaligiran na sinasabing ang mga miyembro ay malayang magpahayag ng kanilang mga opinyon. Kung mayroon silang anumang reklamo tungkol sa sinuman, maaari na nila itong sabihin ngayon upang malutas ang anumang mga issue. Pagkasabi niya nito, itinaas ng lalaking nakasalamin na mukhang seryoso sa grupo ang kanyang kamay upang magsalita. Naniniwala siya na si Hai ay isang espesyal na miyembro. Kahit na gumawa siya ng malaking pagkakamali, maaari pa rin siyang umakyat sa entablado kasama ang cheering squad. Hindi ito makatarungan sa iba. Si Hai, na masarap kumain, ay hindi inaasahang naging target. Biglang naging awkward ang kapaligiran. Nagagawa na lang siyang humingi ng paumanhin at natapos ang panlabas na party. Lumipat ang lahat sa loob ng bahay para maglaro ng inuman. Masama ang loob ni Son Ho kaya tumayo siya at umalis sa gitna. Dali-dali siyang sinundan ni Hai at pumunta silang dalawa para bumili ng mga bagay kasama si Son Ho. Pauwi na sila nang biglang napansin ni Son Ho na may sumusunod sa kanila. Hinabol niya ito at nahuli ang taong iyon. Nakilala ni Hai na iyon ang lalaki na biglang humingi ng kanyang numero ng telepono noong nakaraan. Nakita niya lang ang taong iyon na nagpupumiglas na tumakas mula sa mga kamay ni Son Ho at Hai. Nang makarating siya sa isang lugar na walang tao, binuksan niya ang video na lihim niyang kinunan. Nakita niya na sa dilim sa kabilang panig, mayroon ding isang tao na may hawak na telepono at lihim na kinukunan si Son Ho at Hai. Nilabas niya ang kanyang telepono at in-upload sa social media ang video ng sumpa na ginawa na ng cheering squad. Hindi nagtagal, nakita ng lahat ang video na ito. Isang pakiramdam ng kawalan ng katiyakan ang nagsimulang bumalot sa mga miyembro. Sa gabi sa paligid ng apoy sa campsite, ikinuwento ni Yang Ong ang lumang kwento ni Yumin. Dati siyang bituin sa cheering squad, ngunit biglang kumalat ang chismis na nakikipag-date siya sa isang freshman. Pagkatapos ay na-ostracize siya, nagpa siya si Yumin na umalis sa cheering squad, ngunit sa huling performance, tinamaan siya ng bumagsak na spotlight. Simula noon, wala nang balita tungkol kay Yumin. Kinabukasan, sumakay ang lahat sa bus para bumalik sa universidad.
Hindi inaasahang nakatanggap si Yang Oh ng isang anonymous na mensahe na humihiling lang sa kanyang umalis sa cheerleading team. Kaagad siyang tumingin sa paligid, sinusubukang alamin kung sino ang patuloy na naninira sa kanya, ngunit walang makita sa kanyang mga mata. Nang makabalik siya sa paaralan, pumunta siyang office ng cheerleading team at pagbukas niya ng pinto ay nakita niya ang isang babae na nakatayo sa harap ng bintana. Ang babaeng iyon ay si Yumin na matagal ang hindi nakakausap, ngunit hindi alam ni Hei at medyo nagtataka lang siyang tinignan ito habang umaalis. Simula nang kumalat muli ang video tungkol sa sumpa ng cheerleading team, sunod-sunod na umaalis ang mga miyembro kahit si Son Ho ay nagdesisyon na ring umalis sa team. Bukod pa roon, pagbalik niya mula sa paglalakbay, mabilis siyang nagkaroon ng nobya at hindi na siya pumupunta kay Hei. Bagamat hindi masyadong naapektuhan si Hei, medyo naiinis siya sa mabilis na pagbabago sa nararamdaman ni Son Ho. Sa sandaling iyon, lumapit sa kanya ang lalaking nakasalamin mula sa club at binigyan siya ng isang litrato. Iyon ang kontrata na hindi niya sinasadyang nakita sa drawer ni Yang Oh. Habang kumakain ang cheerleading team sa bar, nang malaman niyang sumali si Hei sa team para lang sa pera, walang pakundangan niyang sinabi sa dalaga na umalis na siya sa team ngayong linggong ito. Nang umalis ang lalaki, binuksan niya ang kanyang cellphone at lumalabas na ginawa niya iyon dahil may nagdidikta sa kanya. Napahinto si Hei nang bantaan siya ni Minche, ngunit nang makita niya ang sunod-sunod na mga mensahe ng paniningil sa utang, nagdesisyon pa rin si Hei na makipagkompromiso. Lihim siyang sumang-ayon sa kabilang panig na opisyal siyang aalis sa team sa susunod na linggo at tatanggapin ang bayad mula kay Yang Oh. Tumango si Minche at tumayo na, ayaw nang makipag-usap pa kay Hei. Ngunit tinawag siya ni Hei at sinabing kung aalis din siya sa team, kakaunti na lang ang matitira sa kanila sa cheerleading team. Hindi ito makabubuti sa club, ngunit wala nang pakialam si Minche doon. Sinabi niyang direkta na pumasok siya sa universidad na ito para lang makasali sa cheerleading team. Kahit na nalulugi ang club, hindi pa rin niya matanggap na ang kanyang matayog na pangarap ay maihahanay sa isang taong sumali para lang sa pera. Bagamat isang linggo na lang ang natitira, sinubukan pa rin ni Hei na tapusin ang mga gawain ng cheerleading team bilang paghahanda sa nalalapit na pagdiriwang ng paaralan. Kailangan ng buong team na sumulat ng isang bagong cheer song at makipag-ugnayan sa music club. Nang araw na iyon, naghanda si Hei at ang kanyang kaibigan para makipagkita sa banda. Pagbukas niya ng locker, napansin niya ang isang lumang pahayagan ng paaralan na nakasiksik sa loob. Nasa cover ang larawan ng isang magandang babae. Hindi pinansin ni Hei, inisip niya na nailagay lang ito ng ibang tao sa maling lugar. Pagkatapos, inilagay niya ang pahayagan sa kanyang backpack at nang makapasok na silang dalawa para makipagkita sa banda, nakita agad ni Hei ang kanyang dating nobyo. Nang magkita sila, syempre ay nagkaroon na naman sila ng alitan. Agad na nagkunwari si Hei na magsikar at mabilis na umalis sa kwarto ng banda. Ngunit sinundan siya ni Eunchang palabas at kaagad niyang sinabi kay Hei na umalis na sa nakakatakot na cheerleading team. Binanggit niya na may bago ng nobya si Sun Ho. Gusto pa rin ni Eunchang na magkabalikan sila ni Hei, kaya ginamit niyang halimbawa si Sun Ho. Sinabi niyang siya ang pinakaangkop na lalaki para kay Hei. Ngunit hindi siya pinansin ito at diretsong tinuldukan ang iniisip ng lalaki. Sa kabilang banda, bagamat nakikipag-date si Sun Ho sa kanyang bagong nobya, wala siya sa sarili sa buong araw. Hindi niya makalimutan si Hei. Nagkaproblema ang cheerleading team kamakailan at si Jang Woo na kapitan ay nag-isip kung paano ito lutasin araw-araw. Nang araw na iyon, nanatili siya sa opisina hanggang hating gabi, bigla siyang nakarinig ng kakaibang ingay at tahimik siyang lumapit na may dalang kasangkapan. Lumalabas na si Hei ay nagutom matapos mag-aral hanggang hating gabi kaya naghahanap siya ng makakain. Magkasama silang umupo sa bangko sa tabi ng kalsada at si Hei ay nag-enjoy sa pagkain ng instant noodles na tila lubos na nasisiyahan, tila na humaling sa pag-ugali ni Hei. Si Jang Woo, na palaging sumusunod sa nakasanayan, ay biglang nagbiro ng isang nakakainis na laro ng salita. Kaagad siyang tinama ni Hei at sinabi niya na mas mabuti pang huwag na siyang magbiro ng nakakahiya. Matapos kumain, tinanong ni Jang Woo si Hei kung may problema ba siya kamakailan. Walang ano-ano ay sumagot si Hei na wala, ngunit kaagad niyang naalala ang babala ni Minche. Ibinaba niya ang mangkok ng noodles at balak na niyang sabihin kay Jang Woo ang kanyang desisyon na umalis sa team. Sa sandaling iyon, may sumabog na paputok sa di kalayuan na nakakuha ng atensyon nilang dalawa. Lumalabas na mayroong ipinagdiriwang ang isang magkasintahan. Nag-usap na lang sila tungkol sa pag-ibig. Ang romantikong pananaw ni Jang Woo ay sumalungat sa realismo ni Hei. Naniniwala si Hei na hindi angkop sa pag-ibig ang mga mahirap na tao dahil ang kanilang kahirapan ay magiging problema sa kanilang partner. Iyon ang pinakamasakit na bagay na ginagawa sa ibang tao. Gayunpaman, sumagot si Jang Woo na hindi niya magagawa iyon. Hindi niya hahayaan na maging sagabal ang pera sa pag-ibig. Dahil sa sinabing iyon, nagsimulang magbago ang isip ni Hei. Pagkatapos ng usapan, tinanong ni Jang Woo si Hei kung ano ang sasabihin niya kanina. Ngunit sa sandaling ito, hindi na masabi ni Hei ang kanyang desisyon na umalis sa team. Dahil bago iyon, inireport na ni Jang Woo sa pulisya ang tungkol sa pondo noong nakaraang taon. Matapos makialam ang pulisya, nagsimula na ring bigyan ito ng atensyon ng paaralan. Ang cheerleading team ay nahihirapan na nga dahil sa mga iskandalo at sismis. Parehong umaasa ang punong guro at si Jang Woo na maimbestigahan ng lubusan ang iskandalo tungkol sa pondo at muling maitatag ang positibong imahe ng cheerleading team. Habang nagmi-meeting ang cheerleading team, pumasok si Suin. Maraming beses na siyang gumamit ng matinding paraan, umaasang papatawarin na siya ni Jang Woo. Ngunit nanatiling matigas si Jang Woo. Tinukso niya si Jang Woo na nagsabing wala nang
sasali sa cheerleading team. Wala na ring gustong magtrabaho sa likod ng entablado para sa team. Habang nagtatalo sila, biglang dumating si Yumin at sinabing siya ang magiging responsable sa pagpaplano sa likod ng entablado. Ang pagdating ni Yumin ay nagulat sa mga dating miyembro ng team, lalo na si Jangwoo. Pagkatapos, pumasok silang dalawa sa opisina para mag-usap. Hindi ipinaliwanag ni Yumin kung bakit siya nawala sa loob ng 2 taon. Sinabi lang niya kay Jangwoo na nagdesisyon siyang bumalik sa pag-aaral dahil marami pa siyang dapat gawin. Nang araw na iyon, sa pag-ensayo ng cheerleading team, nakita ni Hae mula sa malayo na pinagmamasdan siya ni Sunho. Agad siyang kumaway para batiin ito, ngunit tumalikod si Sunho at umalis. Marahil ay iniisip niya na aalis na siya sa cheerleading team. Umaasa si Hae na magbabago ang isip ni Sunho at babalik ito. Ngunit sa harap ng pangulit ni Hae, hindi pa rin nagawang magbukas ng loob ni Sunho at matigas pa rin siyang tumanggi. Gayunpaman, sumali lang naman siya sa cheerleading team para sundan si Hae, kaya walang kinalaman sa kanya ang pagbagsak at kaluwalhatian ng cheerleading team. Gayunpaman, nang makauwi siya sa bahay, dinampot ng kanyang ina ang cheerleading uniform mula sa basurahan. Nang makita ang pamilyar na uniforme, medyo nag-alinlangan si Sunho. Kinabukasan, maagang dumating si Hae sa office ng cheerleading team. Ngunit nakita niyang nakaupo na doon si Yumin. Sa sandaling iyon, dumating si Jangwoo. Sabay na tinawag ni Hae at Yumin ang pangalan ni Jangwoo. Ngunit si Yumin ang una niyang sinagot. Medyo nalungkot si Hae, kaya umiwas siya para makausap sila. Hindi napansin ni Jangwoo ang kaunting kalungkutan ni Hae dahil sabik siyang tanungin si Yumin tungkol sa nangyaring banggaan 2 taon na ang nakakaraan. Ngunit diretsong sinabi ni Yumin na ayaw na niyang pag-usapan ang mga bagay na ito. Nang makita niyang ayaw makipag-usap ang kabilang panig, nanahimik na lang si Jangwoo. Umalis si Hae sa opisina. Sa daan, nakita niyang muli si Eunchang. Mayroon siyang nakakailang nakahilingan. Nagpumilit siyang magpanggap si Hae bilang kanyang nobya ngayong gabi. Nasamahan siya sa isang pagtitipon ng mga bagong estudyante dahil minsan nang ipinagyabang ni Eunchang sa mga nakatatanda na mayroon na siyang nobya. Kung hindi niya gagawin ang sinabi niya, mapahiya siya sa harap ng mga nakatatanda. Bagamat tinanggihan siya ni Hae sa harap, nag-ayos pa rin siya ng kaunti at dumalo sa pagtitipon. Hindi lamang siya umarte ng natural, sinabi pa niya ang magagandang salita tungkol sa kanyang dating nobyo sa harap ng mga nakatatanda. Nagkakilala sila noong high school kaya ang ilang papuri ay mula sa puso. Totoo ang pagmamahal nila sa nakaraan, ngunit totoo rin na wala na silang pagmamahalan ngayon. Sakto namang dumalo din si Sunho sa pagtitipon na ito. Kahit nakasama niya ang kanyang nobya, nakatingin pa rin siya kay Hae. Bago siya umalis, hinabol siya ni Eunchang at binigyan siya ng isang tumpok ng cash bilang bayad sa kanya. Umiti si Hae, hindi niya kailangan ang perang ito. Ituring na lang itong pamamaalam sa nakaraan. Sinuportahan ni Eunchang ang pagkakataon na magkabalikan sila. Mataktikang tumanggi si Hae dahil ang kanyang kahirapan ay mananatiling kahinaan ni Eunchang. Ngayon, may isa pang lalaki na nagsabi sa kanya na si Hae ay okay lang din ang pagpapatibay na ito ay napakahalaga sa kanya. Lubos siyang sigurado na gusto niya ang lalaking iyon. Si Sunho na nakatayo sa isang tabi ay narinig ang pag-uusap ni Hae at kanyang dating nobyo. At muli niyang napansin ang nararamdaman ni Hae para kay Jangwoo. Nalalapit na ang pagtatapos ng linggo, ngunit hindi pa rin makahanap ng pagkakataon si Hae upang magmungkahi na umalis sa team. Nang araw na iyon, habang naghihintay ng ensayo, biglang dumating si Sunho. Sinabi niya kay Hae na marami siyang pinag-isipan. Mas nakakainis ang sumuko kaysa sa matalo. Kaya nagdesisyon siyang bumalik sa cheerleading team at manatili sa tabi ni Hae. Ang pagbabalik ni Sunho ay nagbigay ng kaunting ginhawa kay Hae. Sandaling bumalik sa masayang kapaligiran ang cheerleading team. Kinabukasan, pagkatapos ng ensayo, pumunta silang lahat sa bar para kumain at uminom. Sinabi ni Sunho kay Minche na hindi na siya magpapabanta sa kanya. Hindi na niya kailangan ang pera at gusto niyang manatili sa cheerleading team. Nakipaghiwalay din si Sunho sa kanyang bagong nobya sa pagtitipon. Sa pagkain, nakatanggap si Hae ng tawag mula sa kanyang ina. Kaagad na nagbago ang kanyang ekspresyon at sa gulat ay nahulog ang kanyang telepono sa sahig at umalis siya sa bar. Si Jangwoo na nakaupo sa mesa ay aksidenteng natagpuan sa bag ni Hae ang isang pahayagan tungkol kay Yumin. Medyo nag-aalala, sinimulan niyang hanapin si Hae, ngunit hindi niya ito matawagan. Lalo pang nag-alala si Jangwoo, tumakbo siya palabas ng bar at walang tigil na naghanap. Sa wakas, natagpuan niya si Hae sa gilid ng kalsada at niyakap siya ng mahigpit. Hindi nagtagal, dumating si Sunho at pinutol ang mainit na yakap. Hinila niya si Hae sa tabi niya at pinagsabihan si Jangwoo na dapat na silang bumalik sa party. Sa oras na ito, siya na ang magiging kasama ni Hae. Nang marinig ang sinabi ni Sunho, napilitan lang sina Jangwoo at Hae na maghiwalay. Hindi pa rin nakikita ni Hae ang kanyang cellphone. Ngunit pansamantala ay hindi iyon ang pinakamahalagang bagay. Pagtalikod niya, dumiretso siya sa istasyon ng pulisya at pagpasok niya ay sinampal niya ng malakas ang kanyang kapatid na lalaki at lumuhod sa harap ng ibang mga estudyante at magulang doon at humingi ng tawad sa kanila. Lumalabas na kanina ay nakipag-away ang kanyang kapatid na lalaki sa isang kaibigan sa paaralan. Ngunit sa sitwasyon ngayon, maging sa mga pinsala o sa galit,
Naabutan silang lahat ng mga magulang at kaibigan. Gayunpaman, patuloy pa rin nilang pinupunan si Jae dahil sa pananakit sa iba. Gustong hilahin ni Hae ang kanyang kapatid para lumuhod at humingi ng tawad, ngunit matigas itong tumanggi. Nanatili siyang matigas sa kanyang paninindigan kahit na magkaroon pa siya ng criminal record o kailangang magbayad ng kompensasyon. Ayaw niyang yumukod sa mga kaklase na tinalo siya. Ang katigasan ng ulo ng kanyang kapatid ay nagpagalit kay Hae. Tahimik na tumayo sa tabi si Sunho at diretsong sinabing ang bawat tao ay may sariling limitasyon ng karangalan. Pagkatapos marinig ang sinabi ni Sunho, hindi sumagot si Hae, ngunit galit na hinila niya ang kanyang kapatid pauwi. Sa gabi, tinawagan ni Jangwoo si Sunho upang tanungin kung ano ang nangyari kay Hae. Ngunit nagpanggap si Sunho na hindi alam ang nangyari at sinabi lang na iyon ay personal na bagay ni Hae. Ang malabong pag-ugali na ito ay nagpaselos ng kaunti kay Jangwoo. Pagkatapos niyang ibaba ang telepono, bumulong siya ng ilang salita. Kinabukasan, sa opisina ng cheerleading team, isinusulat ni Hae ang mga gastusin ng kanilang pamilya sa isang notebook. Ngayon, bukod sa iba pang mga gastusin, kailangan din niyang bayaran ang kompensasyon para sa kanyang kaklase. Talagang napakahirap para sa kanya. Gusto siyang tulungan ni Sunho at lihim siyang humingi ng tulong sa kanyang mga koneksyon. Nahanap niya ang kaklase na nakaaway ni Jae. Ngayon, inanunsyo ni Jangwoo ang plano sa pag-ensayo para sa nalalapit na pagdiriwang at isinagawa ang pagpapangkat sa mga miyembro. Si Hae ay napabilang sa grupo ng istriktong bisikapitan, habang si Sunho naman ay sumama kay Jangwoo sa ensayo. Ang pagdiriwang na ito ay ang unang beses na bumalik si Yumin at sumali sa trabaho ng team. Labis na curious ang mga miyembro ng team sa kanya. Alam ng kaibigan ni Hae na si Yumin ang unang pag-ibig ni Jangwoo at sinabi pa sa kanya na tiyak na matutuwa si Jangwoo na makatrabaho ang kanyang unang pag-ibig. Ngunit si Hae ay hindi natuwa nang marinig niya ito. Pagkatapos ng ensayo, ibinalik ni Yumin kay Hae ang kanyang telepono na sinabing napulot niya ito sa bar kahapon. Labis na nagpapasalamat si Hae at nang umalis si Yumin, silang dalawa na lang ni Jangwoo ang naiwan sa opisina. Tinanong ni Jangwoo si Hae kung kamusta na siya, ngunit naaalala ni Hae ang sinabi ng kanyang kaibigan. Marahil ay natutuwa si Jangwoo na makasama ang kanyang unang pag-ibig. Ang kapaligiran ay nagsimulang mapuno ng malabong selos. Biglang tinanong ni Hae si Jangwoo kung bakit niya siya niyakap kagabi. Si Jangwoo ay kaagad na kinabahan at hindi alam kung ano ang sasagot. Sa pag-aalinlangan, sinabi niyang ang pagyakap ay isang karaniwang ritual sa buong mundo. Habang nagsasalita siya, niyakap niya muli si Hae. Hindi inaasahang sa sandaling iyon, pumasok si Yumin at binuksan ang pinto. Mabilis na naghiwalay ang dalawa. Nakita ni Yumin ang pagyakap ng dalawa at naramdaman din niya ang nararamdaman ni Jangwoo para kay Hae. Naramdaman niyang naiintindihan niya si Jangwoo dahil nagkaroon din sila ng malabong sandali na ganoon. Wala lang silang kapalaran kaya hindi sila nagkasama. Pagkatapos ng ikalawang yakap, patuloy na nakakalimutan ni Jangwoo ang kanyang sarili. Paulit-ulit niyang naaalala ang pakiramdam ng yakapin niya si Hae at iniisip kung bakit niya ginawa iyon. Kahit sa cheerleading team meeting, madalas siyang tulala at walang naririnig. Pagkatapos ng meeting, iminungkahi niyang gawin nila ang ritual ng pagbati ngayon. Sunod-sunod niyang yakap ang mga miyembro ng team at nagtinginan ang lahat sa isa't-isa na iniisip na mukhang desperado si Jangwoo. Tanging siya lang ang nakakaramdam ng matinding emosyon nang yakapin niya ang iba at hindi niya naramdaman ang parehong kilig ng yakapin niya si Hae. Naramdaman niya ang kanyang tumatalong puso at nalungkot din siya sa umusbong na damdamin. Nang araw na iyon, pagkatapos ng ensayo ng cheerleading team, nakatanggap si Hae ng tawag mula sa kanyang pamilya. Binawi ng kaklase ang kanilang reklamo laban sa kanyang kapatid dahil sa pananakit. Masaya siyang bumati sa kanyang mga kaibigan. Nakatayo si Sunho sa di kalayuan at nakangiting pinagmamasdan si Hae. Dahil nakialam si Sunho sa bagay na ito, naging maayos ang paglutas nito. Dahil sa utang na loob na ito, nagkaroon sina Sunho at Hae ng isang kasunduan. Dahil sa paghahanda sa pagdiriwang, sobrang abala si Jangwoo na dinugo na ang kanyang ilong at medyo nasaktan si Yumin. Sa kanyang mga mata, hindi na kailangang magdusa ng ganoon para sa cheerleading team. Nang umalis siyang gamutin ang kanyang dumudugong ilong, tumayo si Yumin sa harap ng group photo ng team. Pagkatapos ay hinawakan niya ang uniforme na minsan niyang sinuot. Ngunit ang sandaling paghawak ay hindi nagbigay ng magandang alaala. Ang eksena kung saan siya natamaan ng bumagsak na ilaw ay bumalik sa kanyang isipan. Nagsimula siyang mahirapan sa paghinga. Ang biglaang pag-atake ng takot ay nagpaluhod sa kanya sa sahig. Patuloy siyang humihingal. Mabilis na kinuha ni Jangwoo ang gamot mula sa bulsa ni Yumin. Pinainom niya ito at inihatid si Yumin sa bahay para magpahinga. Nakatayo si Hae sa labas ng malaking bulwagan at nakita niya ang dalawang lumabas na magkasama at magkalapit. Medyo nalungkot siya. Nang gabi na, nag-aaral si Hae sa kanyang silid-aralan. Nang kumalam ang kanyang tiyan, dumating si Sunho na parang anghel at nagdala ng pagkain para sa kanya. Sabay silang umupo sa bangko sa gilid ng kalsada at nag-usap tungkol sa nangyari kay Jae. Bumalik ang oras sa gabi nang magkita si Sunho at Jae. Ang kondisyon na ipinangako ni Sunho para tulungan ang lalaki ay kailangan niyang malaman kung anong klase ng tao ang makakakuha sa puso ni Hae. Nag-isip sandali si Jae at sumagot na ang isang mahinang tao. Sa pag-alala sa sinabi ni Jae, balak nang ikwento ni Sunho ang kanyang paghihirap. Ngunit pagkatapos mag-isip ng matagal, parang walang trahedya ang buhay niya. Napailing na lang siya. Ang pagpapanggap na mahina ay napakahirap para sa kanya. Nang araw na iyon, nakatulog si Hae sa sofa sa opisina. Tinignan siya ni Sunho na natutulog ng mahimbing at punong-puno siya ng pagmamahal. Hindi niya napansin si Jangwoo na pumasok. Bago siya
umalis, pinagsabihan pa niya si Jang-woo na huwag gumawa ng ingay para hindi magising si Hae. Naramdaman ni Jang-woo ang selos sa tila lihim na pagiging malapit ng dalawa. Maya-maya, nagising si Hae. Sa oras na ito, nakatanggap si Jang-woo ng tawag mula kay Yoo-min. Ito ay hindi nagustuhan ni Hae. Pinagsabihan pa niya si Jang-woo tungkol sa panuntunan sa pader sa silid. Ipinagbabawal ang pag-ibigan sa team. Balak sanang magsalita ni Jang-woo, ngunit hindi na lang niya itinuloy. Sa huli, nasabi na lang niya kay Hae na ang lahat ng iyon ay nakaraan na. Ang pahayag na ito ay may maraming kahulugan. Medyo kinilig si Hae, ngunit pagkatapos mag-isip kung aalisin ni Jang-woo ang panuntunang ito, nangangahulugang magiging totoo ang kanilang pag-ibig. Nang maisip niya ito, umiti si Hae at masayang umalis sa opisina. Nang gabing iyon, magkasamang bumisita sina Jang-woo at Yoo-min sa isang nakatatanda na may trabaho na. Tinagubilinan siyang mag-record ng mensahe para sa nalalapit na pagdiriwang. Nag-isip siya saglit at tumingin sa kamera. Umaasa siyang bawat henerasyon ng mga mag-aaral sa kolehiyo ay makapamuhay sa paraang nais nila. Hindi kailangang limitahan ng mga panuntunan ang edad ng isang tao. Kailangan mong subukan ang lahat ng bagay ng minsan para hindi masayang ang iyong kabataan. Hindi sinasadyang naengganyo ng mga salita ng nakatatanda si Jang-woo. Nagpadala siya kaagad ng mensahe kay Hae at nag-schedule ng personal na pagkikita pagkatapos ng klase bukas. Gayunpaman, nang bumalik si Jang-woo sa opisina ng gabing iyon, natagpuan niya ang whiteboard na puno ng mga larawan niya at ni Hae na nagyayakap sa gilid ng kalsada. May pulang babala pa sa katawan ni Hae. Nawala kaagad ang nararamdaman ni Jang-woo kay Hae dahil sa kanyang pag-aalala. Itinago na lang niya ang kanyang intensyon na umamin sa kanyang nararamdaman. Kinabukasan, bago niya makita si Hae, nakita muna ni Jang-woo si Min-che. Dahil sa kanyang pagiging kakaiba, hindi pa rin siya makasama sa grupo. Kahit na sinubukan niya at nagsulat ng maraming detalyadong tala tungkol sa cheerleading team. Sinuri ni Jang-woo ang mga tala, ngunit aksidenteng nakita niya ang isang numero sa cover. Bigla niyang naalaala na ang email account na nagpadala ng mga banta sa kanya ay may parehong numero. Si Min-che ba ang utak sa likod ng lahat ng ito? Ngunit hindi nagsalita si Jang-woo. Minuna niyang asikasuhin ang problema ni Hae at pagkatapos ay dahan-dahan niyang imbestigahan si Min-che. Pagkatapos, pumunta si Jang-woo para makita si Hae. Sa una, inakala ni Hae na aaminin ni Jang-woo ang kanyang nararamdaman. Ngunit nang magkaharap na sila, humingi ng paumanhin si Jang-woo tungkol sa yakap noon na naging sanhi ng maling pagkaunawa ni Hae. Kaagad na nawala ang ngiti sa mukha ni Hae na makikita sa kanyang mga mata. Ang matinding pagkabigo ay nagpahiya sa kanya. Bagamat hindi rin maganda ang nararamdaman ni Jang-woo, hindi niya magagawang ilagay sa panganib si Hae hanggang hindi pa niya nahahanap ang utak sa likod ng pagbabanta sa kanya. Umalis si Hae ng malungkot at tahimik na nakaupo si Jang-woo sa upuan ng matagal. Simula noon, naging awkward ang kanilang relasyon. Sa tuwing nagkikita sila sa team, sadyang iniiwasan ni Hae si Jang-woo. Ngunit sa oras na ito, may iba pang mahalagang bagay na dapat gawin si Jang-woo at iyon ay ang imbestigahan si Min-che. Sa gitna ng ensayo, hindi sinasadyang nasaktan si Sun-ho. Lumapit si Jang-woo para kumustahin siya. Nang makita ni Sun-ho si Hae na nakatayo sa likod niya, sadyang binanggit niya ang nararamdaman ni Jang-woo para kay Yoo-min. Gusto niyang ipaalam kay Hae na mahal pa rin ni Jang-woo si Yoo-min para sumuko na siya. Hindi lang hindi kumbinsido si Hae na sumuko, kundi buong tapang pa siyang lumapit at hinawakan ang kamay ni Jang-woo na gustong umamin sa kanyang nararamdaman para sa kanya. Ngunit nang nasa dulo na ng kanyang dila ang mga salita, hinawakan ni Sun-ho ang kanyang kamay at hinila siya palayo. Pinayuhan siya ni Sun-ho na huwag na niyang ituloy ang malayong pag-ibig na ito. Nararapat din na tingnan mo ang iyong sarili minsan. Biglang kinabahan si Hae na inakalang aamin si Sun-ho sa kanya. Ngunit ang kabilang panig ay nag-iba ng usapan. Diretsahan niyang sinabi na gusto niyang turuan siya ni Hae ng ilang galaw ng cheerleading team. Kaagad na bumalik ang dalawa sa ensayo. Nakatingin si Jang-woo mula sa di kalayuan, natatakot na mabilis siyang maagaw ni Sun-ho. Maging ang ibang miyembro na nagtatanong sa kanya ng mga seryosong bagay ay hindi niya pinapansin. Dahil dito, nagdesisyon siyang i-report sa pulisya ang mga kakaibang insidente kamakailan na nag-target sa cheerleading team. Ibinigay ni Jang-woo sa pulisya ang larawan ni Yoo-min sa locker ni Hae bilang ebidensya. Nahirapan siya sa mga miyembro, kaya umalis na sina Hae at Sun-ho. Medyo hindi mapakali si Jang-woo at labis siyang nabalisa. Nang araw na iyon pagkatapos ng klase, pumunta si Hae sa bar ni Yang-ong para magtrabaho at paglingon niya, aksidente niyang nakita si Jang-woo. Naalala niya ang oras na hinawakan niya ang kamay ni Jang-woo at muntik nang magtapat sa kanyang nararamdaman. Nag-aalala pa rin si Hae at patuloy siyang tumitingin kay Jang-woo. Nag-aalinlangan siya kung itutuloy pa niya ang kanyang hindi natapos na pag-amin. Ngunit ang pagdating ni Yoo-min ay nagpatigil sa kanyang intensyon. Pumuso si Hae at sadyang lumayo siya para maglinis. Habang nagtatrabaho sina Jang-woo at Yoo-min, kahit na nag-uusap sila tungkol sa trabaho, paminsan-minsan ay sumusulyap siya kay Hae. Napansin ni Yoo-min ang iniisip ni Jang-woo, kaya sadyang hiniling niya kay Hae na tulungan siya sa trabaho pagkatapos ng kanyang shift. Habang nakaupo ang dalawa sa mesa, biglang sinabi ni Yoo-min kay Hae na gusto niya si Jang-woo. Hindi nagpatalo si Hae at sinabi rin na gusto niya si Jang-woo. Gayunpaman, sumagot si Yoo-min ng may malalim na kahulugan na tama na kung magpapatuloy pa ito ay magiging komplikado na. Pagkatapos umalis sa bar, hinanap ni Jang-woo si Min-che upang makipag-usap. Itinuro niya na ang mga mensahe ng banta at ang mga larawan na nakakalat sa buong opisina ng cheerleading team ay gawa niya.
Ngunit hindi inamin ni Minche na siya ang gumawa ng mga larawang iyon. Nang tanungin siya kung bakit niya pinupuntirya si Hei, diretsahan niyang sinabi na ayaw niya sa mga taong nakakakuha ng mga espesyal na pribilehyo. Binalaan din niya si Jangguo na maging mas maingat sa kanyang trabaho at huwag siyang magpahalata na mayroon siyang paborito sa mga miyembro. Dahil sa sinabing ito, pagkatapos ay tuwing nag-iisa si Jangguo kasama si Hei, sa harap ng kanyang nag-aabang at masigasig na tingin, kahit na kinikilig siya, hindi siya naglakas loob na sumagot. Nang gabing iyon, isang tao ang lihim na pumasok sa office ng cheerleading team. Nang mahawakan niya ang pahayagan, biglang bumukas ang ilaw sa silid. Ni-record ni na Jangguo at ng vice kapitan ang buong proseso ng kanyang ginawa. Ang taong ito ay walang iba kundi si Suin. Nang mahuli siya, matigas pa rin siyang nagsabi na naroon lang siya para imbestigahan ang kaso ng pagnanakaw ng pondo at hindi niya ginawa ang iba pang mga bagay. Walang masabi si na Jangguo at ang vice kapitan sa pagiging walang hiya ng kabilang panig, kaya hinayaan na lang nilang umalis ito nang walang paalam. Nang gabing iyon, pumunta si Son Ho sa labas ng silid-aralan ni Hei para sunduin siya at sabay silang umuwi. Umupo ang dalawa sa upuan sa gilid ng kalsada at nag-usap. Gustong malaman ni Son Ho, bukod sa pagkaawa sa mga mahina, may iba pa bang kahinaan si Hei? Dahil hindi talaga siya makahanap ng anumang depekto sa kanyang buhay. Sa pagtingin kay Son Ho na kasing seryoso pa rin, tanging kakaiba lang ang nararamdaman ni Hei. Bakit kaya gusto siya ng isang taong kasing galing niya? Sa tanong na ito, naalala ni Son Ho ang pagpunta nila ng kanyang pamilya sa aquarium para manood ng mga seahorse. Sinabi sa kanya ng tour guide na ang mga seahorse ay napakatapat na hayop na namumuhay sa monogamy sa buong buhay nila. Sa mata ng batang Son Ho, ang pinakamalinaw na konsepto ng monogamy ay ang kanyang mga magulang. Ngunit ng araw na iyon, aksidenteng nakita niya ang kanyang ama na nakikipagkita sa ibang babae. Kasama din niya ang kanyang asawa at mga anak. Pagkatapos niyang batiin ang kanyang ama, umalis siya kasama ang kanyang pamilya. Walang espesyal sa pagtatagpong ito. Ngunit hindi malilimutan ni Son Ho ang mga mata ng kanyang ama na puno ng pagiging banayad at pagsisisi nang tignan niya ang babae at ang anak nito. Sa kabaliktaran, ang mga mata ng kanyang ama para sa kanyang ina ay napakalamig. Simula noon, ang monogamy ay naging pamalit sa pagkawasak sa puso ni Son Ho. Marahil ang pagiging magkasama ay hindi nangangahulugang katapatan. Kaya naman, sa loob ng maraming taon, pabaya si Son Ho sa kanyang mga relasyon. Hanggang sa makilala niya si Hei at doon niya lang talaga hinangad at hinabol ang pag-ibig. Sa sandaling ito, tumayo si Hei at umalis na inakalang hindi niya matutulungan si Son Ho. Marahil ay mas malinaw kung diretsahan siyang magtatanong kay Hei. Nang gabing iyon, pag-uwi ni Hei, lumapit si Jae at ibinigay ang isang kahon ng regalo. Sa loob ay mga high-end na pampaganda na kanyang pinag-ipunan para bilhin. Umaasa siya na ibibigay ito ng kanyang kapatid na lalaki sa ina ng kanyang kaklase bilang regalo. Hindi alam ni Hei na ang pagbawi ng reklamo ay dahil sa tulong ni Son Ho. Inakala niyang dahil sa awa ng kabilang panig. Kaya gusto ni Hei na magpakita ng pasasalamat. Ang awa na ipinakita ni Jae ay nagpagalit sa kanya. Inihagis niya ang kahon ng regalo at sinabing si Hei ay talagang napakaduwag. Nalungkot si Hei sa nangyari sa kanyang kapatid na lalaki. Kinabukasan, sa ensayo, wala siyang ganang mag-ensayo, kaya maraming beses siyang pinagsabihan ng vice kapitan. Sa break, malungkot pa rin si Hei. Nakaupo si Jangguo sa tabi niya, nag-iisip kung paano niya malalaman ang kahinaan ni Jangguo. Matapos marinig ang sinabi ni Jangguo, inasar siya ni Hajin dahil alam na pala ni Hajin na ang pinakamalaking kahinaan niya ay ang pagiging mahirap. Ngunit naramdaman ni Hajin na kahit mahirap si Hajin, payapa pa rin niyang tinanggap ang katotohanan ito. Ang lakas ng loob na iyon ay pumigil sa kahirapan na maging isang kahinaan. Dahil dito, naramdaman ni Hajin na napakagaling ni Hajin. Sa pagkarinig sa papuri mula kay Hajin, naging mas kalmado ang puso ni Jangguo. Tumayo si Jangguo upang bigyan ng lakas ang sarili na patuloy na magsanay. Habang papalapit ang seremonya, hindi lamang pinalakas ng mga miyembro ng cheerleading team ang kanilang pagsasanay, kundi naghanda rin sila ng maraming tiket at mga kaugnay na materyales sa advertising. Patuloy na lumipas ang mga abalang araw, at sa wakas ay dumating ang araw bago ang seremonya. Ipinahayag ni Unchang na upang matiyak ang kaligtasan ng kagamitan sa entablado, mananatili ang lahat ng miyembro sa hotel upang magbantay buong magdamag. Kung umupo ka sa crescent shape na upuan kasama ang taong gusto mo, matutupad ang pag-ibig. Matapos marinig ito, walang malay na tumingin si Jangguo kay Unchang, ngunit sinabi pa rin niya na walang lasa ang alamat. Umuwi si Jangguo para mag-impake para sa hotel. Bago umalis, iniwan niya ang 2 tiket na bigay ng cheerleading team sa sofa para makita siya ng kanyang ina at nakababatang kapatid na magtanghal kapag mailibre silang oras. Bagamat nagkunwaring hindi nag-aalala ang kanyang ina, sa sandaling umalis si Jangguo, dali-dali niyang kinuha ang mga tiket at natuwa. Nakatanggap din si Hajin ng 2 tiket, ngunit hindi niya alam kung dapat ba niya itong ibigay sa kanyang mga magulang. Pagka-uwi, nakita niya ang kanyang ina na lasing na. Sa katunayan, anniversary ng kasal ng kanyang mga magulang. Walang pakialam ang tatay niya sa mga bagay na ito. Pag-uwi niya, kinutya niya ang kanyang ina dahil sa pag-inom. Hindi na matiis ni Hajin na tingnan iyon at tinulungan niya ang kanyang lasing na ina na umalis. Alam niya na gusto ng kanyang ina na uminom at ang dahilan ng pag-inom ay ang pagiging malamig ng kanyang ama. Bagamat mayaman ang pamilya, kulang ang pagmamahal sa bawat sulok. Mariing binalaan ni Hajin ang kanyang ama na ang kanyang pagiging malamig ay nagpapalamig sa buong pamilya. Hindi kailangang gawin iyon kahit ng mga estranghero. Matapos ihatid ang kanyang ina sa kanyang silid, itinapon ni Hajin ang 2 tiket sa basurahan. Pagdating pa lang
lang ni Jang-woo sa hotel, nakasalubong niya si Jaenin. Nang magkasama silang bumalik sa kanilang silid, binanggit nilang muli si Sunho. Ipinaliwanag ni Jaenin kung bakit niya pinayuhan si Jang-woo na huwag magustuhan si Sunho noong nakaraan. Natatakot siyang baka masaktan din si Jang-woo tulad niya, ngunit hindi nagpasalamat si Jang-woo at sinabing magkaiba sila ni Jaenin. Hindi siya kayang talunin ng mga normal na kabiguan. Sa pagkarinig nito, gusto na sanang magsalita ni Jaenin, ngunit nagbago ang kanyang isip. Balik sa nakaraan, hindi nagtagal ay nahulog ni Jang-woo ang kanyang telepono sa bar. Sa araw na iyon, pinulot ni Jaenin ang kanyang telepono at nakita ang ilang nagbabantang mensahe. Nahanap ni Jaenin ang email address ng nagpadala ng mensahe at ginamit ang kanyang sariling numero ng telepono para makipag-ugnayan sa taong iyon. Pagkatapos ihatid si Jang-woo, nakatanggap si Jaenin ng isang mensahe. Binuksan niya ito at nakita niyang nagpadala ang nagbabantang mensahe ng isang linya. Pagbalik, natakot si Jaenin, hindi niya alam na ang salarin ay nagtatago sa isang sulok na hindi kalayuan. Sa hating gabi, oras na ni Jang-woo at Hajin na magbantay sa entablado. Magkasama silang nakaupo sa gilid ng entablado, mukhang malungkot at masungit si Hajin. Sinabi niya na kinasusuklaman niya ang kanyang ama, tila hindi siya nakatanggap ng pagmamahal at pag-aalaga mula sa kanya. Sa pagkarinig nito, ibinahagi din ni Jang-woo ang kanyang nararamdaman sa kanyang pamilya. Minsan, kinamumuhian din niya na ipinanganak siya sa ganoong pamilya. Nadama rin ni Eun-chang na kinasusuklaman niya ang kanyang ina at nakababatang kapatid. Ngunit anuman ang mangyari, nagsusumikap pa rin si Jang-woo upang mapanatili ang buhay ng kanyang pamilya, sapagkat ang kabaligtaran ng pagkamuhi ay pagmamahal. Marahil ang pagkamuhi ni Hajin sa kanyang ama ay dahil din sa pagmamahal niya dito, ngunit hindi siya sinuklian. Nang marinig ang sinabi ni Jang-woo, napaiyak si Hajin. Tama si Hajin, gusto niya lang na lumingon sa kanya ang taong gusto niya, maging ang kanyang ama man o si Jang-woo. Nang makita ito, niyakap ni Jang-woo si Hajin upang aliwin siya. Sa oras na iyon, tumakbo si Sunho at nakita ang eksenang ito at naging magulo ang kanyang kalooban. Ang kanilang mga anino ay naging hugis crescent moon sa ilalim ng ilaw sa lupa. Ito pala ang romantikong alamat ng paaralan. Napatulala si Sunho ng ilang sandali at pagkatapos ay tahimik na umalis sa entablado. Sa araw na iyon, tapos na si Sunho na magbigay ng mga uniforme sa pagtatanghal sa mga miyembro. Tinabihan siya ng bisekapitan at binuksan ang larawan. Ito ay isang post sa forum ng paaralan. Isang lihim na kuha kina Jang-woo at Hajin na magkayakap sa crescent-shaped na upuan habang nagbabantay sa entablado kagabi. Dahil alam ng lahat na may patakaran ang cheerleading team na nagbabawal sa pakikipag-date sa loob ng koponan. Bagamat tinanggal na ang post, nagdulot pa rin ito ng maraming debate. Nagpakita si Sunho ng kaunting pagkawala. Sinabi niya na aayusin niya ito pagkatapos ng pagtatanghal. Naubusan ng salita ang bisekapitan. Pinayuhan niya na kung nagde-date sina Jang-woo at Hajin, hindi nila dapat ipagsigawan ito sa publiko. Ang pangungusap na ito ay nagpalungkot lalo kay Sunho. Nahanap ng bisekapitan si Hajin at tinanong kung nagde-date ba sila ni Jang-woo. Binaliwala lang ni Hajin ang tanong at pinuri ang magandang anggulo ng mga larawan. Ngunit hindi siya nagbigay ng direktang sagot. Bagamat hindi alam ni Jang-woo na kinukuhanan sila ni Hajin, napansin niya na tila nailang si Sunho sa kanyang presensya. Akala niya ay hindi matanggap ni Sunho ang malabong damdamin sa pagitan nila. Kaya, sinabi ni Jang-woo kay Sunho na inayos na niya ang kanyang damdamin para sa kanya. Hindi na siya dapat mahiya. Ang sinabi niyang iyon ay nagpadagdag lang sa pagdududa ni Sunho na magkasama na sina Jang-woo at Hajin. Nang magsimula ang seremonya sa araw na iyon, nagdala ang ina ni Sunho ng maraming pagkain sa dorm ng mga estudyante at gusto niya itong ibigay sa kanya. Gayunpaman, sinabi ng tagapamahala ng dorm sa kanya na abala si Sunho sa seremonya ngayon. Siya ang kapitan ng cheerleading team at nagulat ang ina ni Sunho nang marinig na ang kanyang anak ay kapitan ng cheerleading team. Sa mataong kapaligiran ng seremonya, hindi sinasadyang dumaan si Jaenin sa lalaki sa departamento ng broadcasting. Tinanong niya ang tungkol sa pinagmulan ng mga nagbabantang mensahe at video at hindi ito itinago ng lalaki. Sinabi niya kay Jaenin na ang nagpadala ay nasa cheerleading team din at marahil ay nagtatago din siya sa isang lugar ngayon upang panoorin ang lahat. Agad na naisip ni Jaenin ang misteryosong numero ng telepono upang maiwasan ang taong iyon na sirain muli ang seremonya. Nagpadala si Jaenin ng mensahe na humihiling na makipagkita sa taong iyon pagkatapos ay aalis siya sa cheerleading team. Sa silid-aralan, palihim na isinuot ng matalik na kaibigan ni Jang-woo ang uniforme ng pagtatanghal ni Sunho, ngunit sa kasamaang palad ay napunit niya ito. Gaganapin na ang palabas sa gabi, kaya ang tanging solusyon ay mabilis na tahiin ang butas. Nang kinuha niya ang karayom at sinulid upang tahiin ito, nakatanggap ang lahat ng miyembro ng mensahe mula kay Sunho na nag-aatas sa lahat na magtipon sa control room. Sa kabilang banda, nagmamadali si Sunho patungo sa control room dahil ang bisekapitan ay nagulat lamang ng isang emergency na sitwasyon sa kanya. Sa kalagitnaan ng daan, nakita niya ang kanyang ina na naghihintay doon. Sa katunayan, sinabi ni Sunho sa kanyang ina na naghahanda siya para sa pagsusulit sa civil service. Hindi niya inaasahan na pagdating ng kanyang ina na may dalang pagkain, malalaman niya na abala si Sunho sa ibang mga bagay. Ang telepono ni Sunho ay patuloy na tumutunog sa mga tawag mula sa bisekapitan. Nahiya siya at sinabihan ang kanyang ina na maghintay sandali. Ngunit ang mukha ng kanyang ina ay puno ng pagkadismaya at tumayo siya at umalis. Nang magtipon na ang lahat ng miyembro, inihayag
Ipinahayag ni Sunho na ang bagong kanta na ilalabas ngayon ay kakanselahin. Isang lasing na mang-aawit ang nahuli. Nang marinig ito, nalito ang grupo ni Jungwoo. Ang bagong kanta ay resulta ng matagal na pagsisikap ng lahat at ngayon ay natapos na ng ganito, kaya lahat ay nalungkot. Si Minche ang pinakamalakas na nag-react. Bumalik siya sa practice room at tahimik na umiyak. Hindi siya matiis ni Hajin. Si Taisai ang nagmungkahi na kumpletuhin nila ang bagong kanta ng magkasama. Dahil sa pagbabago sa kanta, nagsimulang magsanay si Sunho ng bagong kanta. Sa oras na ito, tinawag ni Jaenin si Sunho. Pagpasok sa isang bakanting silid, ipinakita niya ang kanyang mensahe sa misteryosong tao. Sinagot ng kabilang partido na magkikita sila sa alas negatibo, 4 ng hapon sa rooftop. Diretsahang sinabi ni Jaenin na 2 taon na ang nakakaraan, nakatanggap din siya ng ganoong mga nagbabantang mensahe, tulad ni Jungwoo. Nagduda siya na ang insidente sa pagbagsak ng ilaw noong araw na iyon ay talagang sinadya ng isang tao. Kung ganoon, natatakot siyang nasa panganib din si Jungwoo ngayong gabi. Binalaan ni Jaenin si Sunho na marahil ang nagbabanta ay isang tao sa cheerleading team. Pinayuhan niya itong mag-ingat kung may aalis sa alas negatibo 4. Sa oras na ito, mabilis na kinuha ni Hajin ang computer at gumawa ng bagong kanta. At hiniling niya kay Jungwoo na hanapin si Eunchang mula sa music club para tulungan siyang gumawa ng kanta. Nakita ni Jungwoo ang sigasig ng mga miyembro, kaya pumayag na lang siya. Pagkatapos, alas negatibo 4 na at umakyat si Sunho at Jaenin sa rooftop. Hindi nagtagal, isang estranghero ang tumakbo at binigyan si Sunho ng isang sulat. Sinabing nakalagay ito sa isang notebook. Hindi rin niya alam kung sino ang nag-iwan nito. Binuksan ni Sunho ang sulat at sa loob ay mayroon lamang isang babala na nasa panganib si Jungwoo. Agad na tumakbo si Sunho sa practice room para hanapin siya. Pumunta si Jungwoo sa music club at si Eunchang ay isang bagong miyembro din sa club. Dahan-dahan, tinutulungan niya siyang gumawa ng bagong kanta. Habang ginagawa niya ito, nakipag-usap siya kay Jungwoo na binabanggit ang kanyang kasalukuyang damdamin. May isang bagay na sinabi ni Eunchang na totoo. Kung si Sunho ang gusto ni Jungwoo, tiyak na hindi sila magkakasama. Intuition lang iyon ni Eunchang. Naramdaman niya na bagamaki si Sunho ang namumuno, hindi niya aktibong liligawan si Jungwoo. Sa sandaling iyon, pumasok ang band leader at nang malaman na gusto ni Jungwoo na sumulat ng bagong kanta, inalok niyang tumulong. Mas mahusay ang level ng band leader kaysa kay Eunchang. Hindi nagtagal, ibinigay ng band leader ang bagong kanta kay Jungwoo. Nang tumakbo siya pabalik sa practice room, nasalubong niya si Sunho na humihingal. Agad na tinanong ni Sunho kung saan pumunta si Jungwoo, ngunit sinubukan niyang itago ang lihim tungkol sa bagong kanta. Sinagot niya lang na may ginawa lang siya, kaya umalis siya sandali. Bagamat masaya si Sunho na makitang ligtas si Jungwoo, hindi pa rin niya ito pinalampas. Pinagalitan niya siyang iresponsable at bigla na lang umalis na nag-alala ang ibang tao. Samantala, inaayos ni Hajin at Minche ang bagong kanta, ngunit nahuli pa rin sila ng busy kapitan. Gayunpaman, pareho silang naramdaman ni Sunho na ang improvised na kanta na ito ay hindi karapat-dapat na itanghal. Sa sandaling ito, mayroon na namang masamang balita. Ang sikat na babae na inimbitahan para sa seremonya ay biglang wala at upang walang butas sa palabas, nagpa siya si Sunho na hayaan ang mga bagong miyembro na magtanghal ng improvised na kanta na ito sa entablado. Bagamat napakadelikado ng desisyong ito, handang magtiwala si Sunho sa mga bagong miyembro sa pagkakataong ito. Nang marinig ng mga bagong miyembro ang balitang ito, habang naghihintay sa likod ng entablado, nawala ang lahat ng kanilang dating pag-aalala. Mabilis silang nagpalit ng kanilang mga uniforme sa pagganap at matatag na umakyat sa entablado. Sa ilalim ng pamumuno ng bagong kanta, pinasigla ng mga bagong miyembro ang kapaligiran ng buong paaralan na nagpawangayway sa lahat ng kanilang mga kamay. Ang nanay at nakababatang kapatid ni Jungwoo na nakaupo sa panonood, gayon din ang nanay ni Hajin ay hindi sinasadyang sumama sa masigasig na kapaligiran. Sa rurok ng koro, isa-isang lumabas sina Sunho at ang mga dating miyembro na nagtulak sa pagganap sa isang bagong rurok. Tinitingnan ni Jungwoo ang likod ni Sunho at bigla siyang nakaramdam ng isang lakas na nagbigay sa kanya ng kapayapaan ng isip. Nang matapos ang musika, nag-freeze ang lahat. Sa gitna ng mga lumilipad na laso, nalunod sila sa malakas na hiyawan. Lumingon si Hajin kay Jungwoo, nang umiti ng malaki, sumigaw ang nanay ni Jungwoo na ang kanyang anak na babae ang pinakamahusay at hindi napigilan ng nanay ni Hajin ang kanyang luha. Sa totoo lang, ang kanyang anak ay mahusay sa anumang ginagawa nito. Sa gabi, ang inimbitahang mga awit at panauhin ay umakyat sa entablado upang tumugtog at kumanta. Lumapit si Jaenin kay Sunho at diretsahang tinanong siya kung gusto niya si Jungwoo. Hindi ito itinanggi ni Sunho at sinabi sa kanya ni Jaenin na kung gusto niya ito, kailangan niyang samantalahin ang pagkakataon, kung hindi ay kukunin siya ng ibang tao. Sa kabilang panig, habang magkasama sina Hajin at Jungwoo na tinatangkilik ang musika, muli siyang umamin sa kanya. Isang seryoso at dalisay na pag-amin na hindi pa niya nagawa noon. Alam ni Hajin na hindi siya gusto ni Jungwoo, ngunit hindi ito nakakaapekto sa pagmamahal niya sa kanya, kaya nagpa siya siyang simulan ang unang tahimik na pag-ibig sa kanyang buhay. Sa isang kisap mata, oras na para sa huling kanta ng seremonya. Bago magsimula, tumayo si Sunho sa entablado at sumigaw sa taong nasa likod na nagbabanta sa cheerleading team. Sinasabing huwag niyang saktan ang kanyang mga miyembro at kung mayroon siyang galit, dapat ay sa kanya lang ito. Pagkatapos niyang magsalita, nagsimula ang musika at masigasig na nagtanghal si Sunho sa entablado. Gayunpaman,
naman, nang itaas niya ang kanyang kamay, muling napunit ang tahi na ginawa ni Hajin sa araw. Nagulat sina Jangwoo at Hajin, ngunit kinaya ito ni Sunho sa pamamagitan ng pagtanggal ng kanyang jacket at patuloy na kumanta at sumayaw sa kanyang shirt. Hindi siya naapektuhan. Pagkatapos ng pagtatanghal, pumunta si Sunho sa lounge at bigla niyang nakita ang isang litrato na nakadikit sa dingding. Sa larawan ay ang sandali kung kailan yakap ni Sunho si Jangwoo sa kalsada noon. Sa likod ng larawan, mayroong isang linya na humihiling kay Sunho na pumunta sa observatory. Galit si Sunho, tumakbo siya sa gitna ng maraming tao, patungo sa lugar ng pulong. Sumigaw siya sa dilim sa paligid, sinasabi sa misteryosong tao na magpakita at huwag nang magtago. Sa sandaling ito, isang lalaki na nakaitim ang tumayo sa observatory. Ito pala ang staff na nagpanggap na natagpuan ang liham sa araw at ibinigay kina Sunho at Jenin. Malamig na tumingin ang taong ito kay Sunho at pagkatapos ay kinuha ang isang folding knife. Ngunit nang dumating ang bisikapitan at si Jenin, hindi niya alam kung bakit nagpasya siyang sumuko. Nang matapos ang seremonya, nakipagkita ang ina ni Hajin sa mga miyembro ng cheerleading team. Medyo nagulat si Hajin dahil itinapon na niya ang mga tiket na ibinigay sa kanya sa basurahan. Ngunit nang makita niya ang kanyang ina, masaya pa rin si Hajin. Kinuha niya ang kanyang card at ibinigay kay Jangwoo na sinasabi sa kanya na ilibre ang lahat sa isang masaganang hapunan. Sa oras na ito, tinanong ng ina ni Hajin kung sino si Jangwoo. Agad siyang tumayo at bumati. Lumalabas na narinig niya mula sa ibang mga estudyante sa seremonya na nagde-date sina Hajin at Jangwoo, kaya pumunta siya upang tingnan ang kasintahan ng kanyang anak. Ngunit patuloy niyang itinanggi ito, sinasabing hindi sila nagde-date ni Hajin. Mabilis ding ipinaliwanag ni Hajin na nag-iisa lang siyang nagmamahal kay Jangwoo. Ang pangungusap na ito ay nalutas ang kalituhan sa puso ni Sunho, ngunit nagpapabigat sa loob ng ina ni Hajin. Medyo hindi siya nasiyahan na ang isang mahusay na tao, tulad ni Hajin, ay nagustuhan ang isang ordinaryong babae, tulad ni Jangwoo. Sa gabing iyon, pumunta ang cheerleading team sa bar upang uminom. Sa gitna ng paaralan, pumunta si Jangwoo sa banyo ng lasing. Nagkataon na nakasalubong niya si Sunho na lasing din na alala pa rin ni Jangwoo ang pagtanggi ni Sunho sa kanyang pag-amin, kaya walang pag-aalinlangan siyang nangutya sa kanya. Pagkatapos, napasok ni Jangwoo ang banyo ng mga lalaki, kung saan nakilala niya si Jenin. Narinig din niya ang pag-uusap sa pagitan ni Jangwoo at Sunho, kaya nagtatakang tinanong niya, malapit ba si Jangwoo kay Sunho? Agad siyang umiling at diretsahang sinabi na si Sunho ay isang nakakasuyang matigas ang ulo. Hindi niya ito malapit na kaibigan. Nang marinig ito, tila may naintindihan si Jenin. Kaagad siyang umalis sa banyo ng mga lalaki. Sige, ipagpatuloy mo. Nang sumunod na umaga, nagising siya at napagtanto na nasa isang bahay siya sa tabing dagat. Tumingin siya sa paligid, ang mga miyembro ng cheerleading team na nagdiriwang kagabi ay natutulog sa sahig. Lumabas, si Sunho, na lasing kagabi, ay palaging naaalala na humingi ng tawad sa kanyang ina. Kaya naman, masiglang hinikayat sila ni Sunho at tumakbo ng diretsyo sa bahay ni Sunho. Lumuhod sila sa harap ng pinto para humingi ng tawad sa kanyang ina. Walang magawa ang kanyang ina nang makita ang buong grupo na lasing at pinahintulutan lamang silang manatili ng isang gabi, ngunit hindi ito libre. Kinabukasan, dinala niya ang mga kabataan sa palengke upang magtrabaho. Si Jangwoo ay dinala sa isang seafood restaurant kung saan kailangan niyang sumigaw sa buong araw upang maghatid ng pagkain. Ang may-ari ng seafood restaurant ay nasiyahan kay Jangwoo at binigyan siya ng isang piraso ng inasnan na seaweed upang subukan. Hindi inaasahan, sa sandaling kinain ito ni Jangwoo, bigla niyang naalala ang eksena ng buong grupo na naglalaro sa beach noong pumunta sila sa bahay ni Sunho at kagabi. Naalala niya sina Sunho at Hajin na isa-isang lumalapit sa kanya. Pagkatapos ay hinalikan siya ng isang tao at nagbago ang mukha ni Jangwoo sa takot. Hindi niya maalala kung sino ang humalik sa kanya. Upang malaman kung sino talaga ang hinalikan niya, isa-isang tinanong ni Jangwoo sina Sunho at Hajin. Ngunit ang reaksyon ng dalawa ay normal. Hindi sila nahihiya o nagpanik pagkatapos humalik. Pagsapit ng hapon, nagtatrabaho pa rin ang mga miyembro ng cheerleading team. Biglang, nagmamadaling tumakbo ang mga kapatid ng ina ni Sunho na sinasabing nais ng theater troupe mula sa kalapit na palengke na gumawa ng gulo. Habang iniisip ng ina ni Sunho kung paano haharapin ang sitwasyon, isang babaeng miyembro ng cheerleading team ang kusang nag-alok na lalaban sila ngayong gabi. Tiyak na tatalunin nila ang mga tsa sa kabilang palengke. Nang gabing iyon, sa entablado ng Busan Market, ang mga miyembro ng cheerleading team ay nakasuot ng mga damit na may polka dot, may suot na makukulay na salamin at sumasayaw sa ilalim ng pagpalakpak at hiyawan ng mga tita at tiyuhin. Ang sabay-sabay at matitinding galaw ay nagpagulo sa buong lugar. Nanatili sila sa Busan sa loob ng isang araw. Sa gabi bago ang kanilang pag-alis, hinanap ni Jangwoo ang kanyang ina at hiniling sa kanya na payagan siyang manatili sa cheerleading team. Sa susunod na taon, magpo-focus na siya sa paghahanda para sa pagsusulit sa civil service. Medyo nagalit ang kanyang ina, ngunit naramdaman din niya na wala siyang magagawa. Naalala niya noong una, gusto rin ng tatay ni Sunho na kumanta. Ngunit noong abala siya sa paghahanap buhay noong bata pa siya, hindi niya narinig ang isang kumpletong kanta. Naalala lang niya na sa tuwing kumakanta ang kanyang ama, ang buong katawan niya ay kumikinang, nababalutan ng liwanag ng kanyang mga pangarap. Pagkatapos magsalita, umayag ang kanyang ina sa hiling ni Jangwoo. Nang gabing iyon, pumunta ang mga miyembro ng cheerleading team sa beach upang magpaputok ng mga paputok.
gusto. Umupo si Sunho sa tabi ni Jangwoo at nagsimulang pag-usapan ang nangyari kahapon. Agad na sumaya si Jangwoo na inakala na sasabihin niya ang tungkol sa halik sa beach. Ngunit binanggit lang ni Sunho ang kanilang pag-uusap sa labas ng banyo ng lalaki. Sinabi ni Jangwoo na lasing kay Sunho na huwag siyang abalahin. Kung hindi siya gusto ni Sunho, huwag siyang gumawa ng malabong mga kilos. Medyo nalungkot si Jangwoo at pinayuhan si Sunho na huwag nang balikan ang nakaraan. Ngunit bago niya matapos ang kanyang sinasabi, naisip niya ang sinabi ng kanyang ina, na sa buhay, swerte ang magkaroon ng gusto. Katulad nito, swerte rin na makilala ang taong gusto mo. Sinabi ni Sunho kay Jangwoo na hindi siya magkakaroon ng malabong saloobin, at hindi niya alam kailangan niyang kumilos. Pagkatapos niyang magsalita, formal na siyang umamin kay Jangwoo. Nagulat siya sa pag-amin ni Sunho. Hindi kalayuan, papalapit si Hajin, tinatawag ang pangalan ni Jangwoo. Ang mga ilaw sa beach ay dumaan sa mukha ni Hajin. Biglang naalala ni Jangwoo ang malabong alaala kagabi. Lumabas na ang hinalikan niya sa beach ay si Hajin. Ang nakakahiya na alaalang ito ay nagdulot sa kanya na hindi niya alam kung paano haharapin ang dalawang lalaki. Hindi nagawa ni Jangwoo na sagutin ang pag-amin ni Sunho. Nagdahilan siyang pupunta sa banyo at nagmamadaling tumakas. Kahit na nasa bus na siya paalis ng busan, hindi siya naglakas loob na umupo sa tabi ng sinuman sa kanila at naghanap lang siya ng isang sulok at nagpanggap na natutulog. Pagbalik sa paaralan, sinabi ni Jangwoo kay Hajin ang tungkol sa paghalik kay Hajin at sa pag-amin ni Sunho sa kanya. Tuwang-tuwa si Hajin at pinayuhan siya na pumili ng isa sa dalawa. Ngunit hindi pa masyadong makapag-isip si Jangwoo. Wala pa rin siyang lakas ng loob na harapin sina Hajin at Sunho. Pinuntahan ni Jinin si Jinin. Nagduda siya na ang insidente ni Jangwoo sa pagbagsak ng ilaw ay sinadya niya. Hindi nakapagprotesta si Minche kahit na mayroon siyang daang bibig. Sinabi niya na palagi siyang kontento sa kanyang sitwasyon at halos lumuhod na siya kay Jinin. Nang makita na nagkukunwari siyang inosente, hindi na siya sinundan pa ni Jinin. Bago siya umalis, binalaan niya lang siya na huwag nang makipaglaro pa sa cheerleading team. Kung hindi, ilalabas niya ang ebidensya ng kanyang krimen sa lahat. Pagkatapos umalis ni Jainin, hinampas ni Minche ang kanyang dibdib at inapakan ang kanyang paa. Dahil talaga siyang nagmanyobra sa entablado. At ang ebidensya ay nasa kamay ni Jainin. Ginagamit ng taong ito ang impormasyong iyon para bantaan siya at hilingin na akuin niya ang kasalanan para sa kanya. Sa ilalim ng panggigipit mula sa magkabilang panig, nalilito rin si Minche. Sa paaralan, lalong gustong iwasan ni Jangwoo sina Sunho at Sunho. Ngunit lalo lang silang nilalapit ng tadhana sa kanya. Sa klase ngayon, muli siyang napasama sa grupo nilang dalawa. Nagpatawa at nagpaiyak sa kanya. Pagkatapos ng klase, magkasamang umupo ang tatlo. Napansin ni Hajin na kamakailan ay iniiwasan siya ni Jangwoo. Kaya, tinanong niya kung naaalala niya ang tungkol sa paghahalikan nila sa busan. Nang marinig ito, hindi rin nagpahuli si Sunho. Sinabi niya na iniiwasan din siya ni Jangwoo kamakailan dahil sa kanyang pag-amin. Nahaharap sa tanong ng dalawang lalaki, si Jangwoo ay napilitang manatiling kalmado. Sa totoo lang, ang kanyang puso ay magulo na dahil hindi rin niya alam kung ano ang nasa isip niya. Ang group assignment para sa tatlo ay makipag-date na mailimitadong pera. Sa araw na iyon, sadyang nagsuot si Sunho ng damit na hindi pa niya nasuot. Paikot-ikot siya sa harap ng salamin. Gusto niyang maakit si Jangwoo, ngunit ayaw din niyang maging masyadong kakaiba. Sa sandaling ito, pinuntahan siya ni Jainin na nagsasabing nagpasya siyang mag-aral sa ibang bansa. Pakiramdam niya ay swerte siya na bumalik siya sa cheerleading team na tumulong sa kanya na makawala sa kanyang psikolohikal na trauma. Bagamat maganda ang panahon sa cheerleading team, gusto pa rin ni Jainin na pumunta sa isang bagong lugar upang simulan ang isang bagong buhay. Ang group dating assignment ay nahati sa dalawang grupo. Magde-date muna sina Jangwoo at Hajin. Nagrenta si Hajin ng practice room mula sa isang kilalang senior sa murang halaga. Masaya silang naglaro ng video game sa loob. Upang makatipid, nagluto si Hajin ng pasta para sa kanya at nang makita ang kanyang profesional na hitsura sa pagluluto, medyo natulala si Jangwoo. Ngunit ang perpektong imahe ay tumagal lamang ng 5 segundo dahil agad siyang nabasa ng mantika. Dali-daling tumulong si Jangwoo at nalaman niya na ang isang mayaman na bata tulad niya ay hindi talaga marunong magluto. Habang aalis na sana si Jangwoo sa kanyang shirt para tumulong, nakita niya ang buong pahina ng mga tala na nakalap ni Hajin para sa kanilang date ngayon. Tuwang-tuwa si Jangwoo, hindi niya inaasahan na ang isang love expert na tulad ni Hajin ay magkakaroon din ng ganoong mga awkward na sandali. Inagaw niya ang telepono at habang naghahabulan, hindi sinasadyang nahulog silang dalawa sa sofa. Ang malabong galaw ay agad na huminto sa kanilang paglalaro. Nahihiya silang dalawa at nagkaroon ng distansya. Matapos ang kanilang date kay Hajin, naghiwalay sila sa istasyon ng tren at nagmamadaling tumakbo si Jangwoo sa lugar ng pulong ni Sunho. Nang magkita sila, gabi na at humihingal siyang tumakbo. Agad siyang dinala ni Sunho sa isang masarap na maliit na restaurant, ngunit ang lugar ay punong-puno ng mga tao. Binigyan sila ng isang numero na maghihintay ng 2 oras. Muli, iminungkahi ni Sunho na pumunta sila sa isang bakanting aklatan. Ngunit sarado ang aklatan ngayon kaya walang makakapasok. Matapos ang maraming pagsubok, dinala ni Sunho si Jangwoo sa obserbatoryo. Nagpareserba na si Sunho sa obserbatoryo kasama ang tagapamahala. Ito ang unang beses na nakapunta si Jangwoo sa lugar na ito kaya siya ay lubhang mausisa. Umakyat sila sa mataas na teleskopyo at namangha si Jangwoo sa malawak na universo. Nakikita ang mga bituin sa kalangitan. Hindi niya mapigilan ang kanyang mga mata na mamula habang naaalala niya ang alamat na nagiging bituin ang mga taong namatay. Marahil ang kanyang yumaong ama ay nasa isang lugar sa kalangitan. Inaliw siya ni Sunho
Sunho na nagsasabing tiyak na pinapanood siya ng kanyang ama na lumaki. Hawak-hawak ni Sunho ang maliit na regalo, ngunit hindi siya makahanap ng pagkakataon na ibigay ito. Sa oras na ito, tinanong ni Jungwoo kung bakit biglang umamin si Sunho sa kanya. Sumagot siya na swerte na makilala ang taong gusto mo. Ayaw niyang palampasin ang pagkakataong ito, ngunit hindi naramdaman ni Jungwoo ang anumang damdamin at tahimik lang na uminom ng alak. Sinabi niya na ang kanilang oras ng pagdidate ay tapos na. Nang tumayo siya upang umalis, hindi sinasadyang nahulog ni Sunho ang regalo sa lupa na lumabas na isang seashell. Naalala ni Sunho ang kanilang pag-uusap sa beach noong araw na iyon. Sinabi ni Jungwoo na namimiss niya ang kanyang ama dahil hindi pa siya nakakita ng dagat. Gusto ni Sunho na ilagay niya ang seashell sa harap ng altar ng kanyang ama para marinig niya ang tunog ng dagat. Nadama ni Hae ang kaunting paggalaw at kinuha niya ang kabibe at nagtanong kung saan at kailan sila magkikita. Sa huli, nakumpirma niya ang nararamdaman niya at sinunod ang tawag ng pag-ibig patungo kay Jungwoo. Sa malakas na ulan, si Hae ang unang humalik kay Jungwoo. Sa huli, pinili niyang mahalin siya. Sa gabi, nang ihatid ni Jungwoo si Hae pauwi, naghalikan sila bilang paalam. Sino ang mag-aakalang makikita sila ng ina niya mula sa likod? Hindi siya tutol sa pakikipag-date niya at pinuri pa si Jungwoo bilang mabuting kasintahan. Plano sana ni Hae na itago ang relasyon nila ni Jungwoo, pero hindi pa rin niya napigilang sabihin kay Sanja. Tuwang-tuwa siya nang malaman niya ito. Pumunta sila sa walang taong silid ng pagsasanay. Sa sandaling magkukwento sana sila tungkol sa relasyon ni Hae at Jungwoo, napansin nila ang isang lalaki na nakaupo sa sulok. Siya ay si Jaemin. Nagpanggap siyang tinanggal ang kanyang earphone para hindi marinig ang usapan ni Hae. Ngunit sa katunayan, narinig niya ang lahat ng malinaw at nakumpirma na sila ni Jungwoo ay isang lihim na magjowa sa cheering squad. Opisyal na sumali si Jaemin para tumulong sa cheering squad dahil pagkatapos umalis ni Hyunmin, kinulang sila ng tao. Ngunit ang vice captain ay nag-ingat pa rin, pakiramdam na ang biglaang paghingi ng tulong ng taong ito ay medyo kahina-hinala. Pansamantala, hindi pa alam kung kaibigan o kaaway siya. Si Hae ay nasa gitna ng pagmamahal, ngunit kailangan din niyang harapin ang masamang kalooban ni Sunho. Mula nang tanggihan niya si Sunho, naging malamig na ang pakikitungo nito kay Hae at nagpapanggap na hindi siya nakikita kahit magkasalubong sila, ngunit hindi rin alam ni Hae kung paano haharapin ang relasyon nila. Hayaan na lang niyang dumaloy ang lahat dahil hindi sila pwedeng maging masyadong malapit sa isa't isa sa eskwelahan. Araw-araw, si Hae at Jungwoo ay maaari lang mag-date sa maikling pagtitipon sa gabi. Kahit na maikli ang oras, napakatamis naman ito. Si Jungwoo, na mukhang medyo seryoso at walang emosyon, ay napakahusay sa paglalambing. Palagi rin siyang naghahanap ng pagkakataon na halikan si Hae, na nagpapatibok sa puso ng dalaga. Hating gabi na, kararating lang ni Hae sa bahay matapos ang date, nang biglang may malakas na kumatok sa pintuan mula sa labas. Binuksan ng kanyang nakababatang kapatid ang pinto at nakita na si Sunho pala ang lasing. Pagpasok niya, umiyak siya agad sa kanyang ina. Sinabing gusto niyang maging manugang nito. Ngunit iba ang mahal ni Hae, hindi siya. Nakita ni Hae si Sunho na sobrang lasing, kaya dinala niya ito sa kanyang kwarto para magpahinga. Matapos ayusin si Sunho, nagsimulang tanungin ng kanyang ina si Hae, ano ba talaga ang ginawa mo para mapilit ang isang napakagwapong binata na maging ganito? Gulong-gulo rin si Hae, ano ba talaga ang ginawa ko para maging malungkot si Sunho? Kinaumagahan, nagising si Sunho at kumain ng agahan sa bahay ni Hae. Hindi nagtagal, dumating ang ina ni Sunho dala ang kanyang mga gamit. Lumabas na kagabi, magdamag siyang naghintay kay Sunho na umuwi. Sino ang mag-aakala na nakatanggap siya ng tawag mula sa ina ni Hae na nagsasabing nasa kanilang bahay si Sunho? Galit ang ina ni Sunho at sinabi na umalis na siya sa bahay at mamuhay ng mag-isa. Pati ang kanyang bagahe ay handa na. Ngunit nagkataon na mayroong training session ang cheering squad. Plano na talaga ni Sunho na umalis muna sa bahay. Pagkatapos kumain, naghanda si Sunho para umalis. Bago siya umalis, sinabi ng kanyang nakababatang kapatid na hanggang hindi pa kasal si Hae, mayroong pa ring pagkakataon si Sunho. Malinaw na sinusuportahan niya si Sunho. Nagmaneho ang ina ni Sunho para ihatid si Sunho at Hae sa meeting place ng cheering squad. Nang makita ni Jungwoo na magkasama silang dumating, naramdaman niya ang kaunting selos sa kanyang puso. Ang training spot ay isang magandang villa. Akala nila magiging komportable ang pamumuhay nila dito. Sino ang mag-aakala na si Jungwoo ay naging isang demon coach na patuloy na nagpapapractice? Kahit si Hae ay nagtanim ng sama ng loob at ayaw niyang tanggapin na ang striktong Jungwoo na ito ay kanyang kasintahan. Kinabukasan, sa wakas ay nagkaroon din sila ng oras para magpahinga. Hinila ni Jungwoo si Hae sa isang liblib na sulok para mag-date. Ngunit sa gitna ng katamisan, kailangan pa rin nilang maging maingat sa takot na matuklasan ng ibang miyembro. Nang lumipat sila ng lugar at palihim na pumasok sa bus para mag-date, nakita silang lahat ni Jaemin mula sa malayo. Ang isa pang hindi masaya kay Hae ay si Sanja. Lumabas na birthday niya pala ngayon pero hindi siya nagpakita ng anumang emosyon. Mukhang abala siya sa pagsasaya kay Jungwoo. Ngunit hindi naman talaga nakalimutan ni Hae ang kaarawan ng kanyang matalik na kaibigan. Nagpanggap lang siya na hindi interesado para bigyan siya ng sorpresa. Ngunit huli na ang sorpresa. Pagkatapos magtampo ni Sanja, nakita niya na naghanda pala ang mga miyembro ng birthday party para sa kanya. Ang awkward na birthday na ito ay nagpatuloy hanggang sa umalis ang lahat sa villa. Malungkot si Hae at hindi alam kung paano makikipag-ayos kay Sanja. Ang susunod na aktibidad ay ang paggalugad sa haunted house, ngunit wala na sa mood si Hae at Sanja na maglaro. Sa sandaling iyon, lumapit si Sunho kay Hae at halata na nakipaglaban siya sa kanyang sarili.
Sa huli, nagpasya siyang sundin ang kanyang puso. Kung mahal pa rin niya si Hei, mananatili siya sa tabi nito. Kahit na isa itong one-sided love, sa haunted house, nagsimula ang bawat isa na maghiwalay. Si Hei ay natrap sa isang kwarto ni Jin-in. Ang saksakan ng kuryente sa kwarto ay nasira na noon pa, at mabilis itong nagliyab at naging malaking apoy. Palaging takot si Hei sa mga enclosed spaces, at sa apoy pa, kaya nagpanic attack siya. Si Sonja, na malapit sa lugar, ay tila narinig ang sigaw ni Hei. Sinundan niya ang ingay para hanapin siya, at sa bintana, nakita ni Sonja na nahulog sa koma si Hei matapos makalanghap ng napakaraming nakakalasong usok. Nang sinusubukan niyang humingi ng tulong, dahan-dahang lumapit si Jin-in. Ngunit ang kanyang mukha ay madilim at hindi siya nagpakita ng intensyong iligtas siya. Ang galit ni Jin-in sa cheering squad ay nagmula sa kanyang nasirang pag-ibig. Nang pumasok siya sa universidad, na-inlove siya kay Yumin sa unang tingin pa lang. Kaya nag-apply siya na sumali sa cheering squad. Si Yumin ay open-minded at napaka-enthusiastic sa lahat ng mga bagong miyembro. Ang saloobin na ito ay minsan na nagpaisip kay Jin-in na mayroon siyang pagkakataon na makasama si Yumin. Ngunit sa araw na plano niyang magtapat, hindi sinasadyang natuklasan niya ang lihim na relasyon ni Yumin sa isa pang miyembro. Ang selos at galit ay nagpangyari kay Jin-in na mawala ng rason. Pagkatapos bumalik sa dormitoryo, nag-post siya ng anonymously tungkol sa relasyon ni Yumin sa forum ng paaralan. Dahil bawal mag-date sa cheering squad, hindi nagtagal, na-ostracize si Yumin sa grupo. Ngunit hindi pa rin ito napatahimik ang galit ni Jin-in. Isang araw, sa isang practice, nabagsakan si Yumin ng ilaw. Doon na unawaan ni Jin-in na ang mga lumalabag sa mga patakaran ay parurusahan din ng kapalaran. Simula noon, nag-umpisa siyang maging isang madilim na anino na bumabalot sa cheering squad. Kung may matuklasan siyang nagde-date ng palihim sa grupo, tahimik siyang gagalaw para maghiganti. Tulad ng nangyari kay Yumin, ang pinili ni Jin-in ay si Hei. Sa kasalukuyan, pumasok si Hei sa isang kwarto. Nagtago si Jin-in sa pinto at sinara ito mula sa labas. Ang saksakan ng kuryente sa kwarto ay nasira na niya noon pa. Agad na nasunog ng kumikislap na ilaw ang tela at mabilis na nag-apoy sa loob ng kwarto. Takot na takot si Hei na nakakulong sa kwarto. Ang kanyang panic attack ay sumiklab din sa sandaling ito. Sa kabutihang palad, malapit si Sonja at nang marinig niya ang ingay, mabilis siyang tumakbo sa labas ng pinto. Nang hindi niya alam kung ano ang gagawin, lumabas si Jin-in mula sa dilim. Nagpanggap siyang matapang at iniligtas si Hei na walang malay sa emergency room. Sa huli, nagkamalay si Hei. Wala siyang kamalay-malay at pinasalamatan pa siya. Ang vice captain lang ang nag-iisip kung bakit walang dahilan na nakakandado ang pinto. May gumawa ba nito ng sadyain? Pagkatapos ng insidenteng ito, nagbati si Hei at Sonja. Sinimulan din ng cheering squad ang kanilang diskusyon, isinasaalang-alang na hindi lang isa o dalawang beses na siya nasaktan. Sa huli, nagpasya si Jang-woo na protektahan ang kaligtasan ni Hei. Pinayuhan pa rin niya siyang umalis sa cheering squad. Ngunit naisip ni Hei na ang pagtakas ay hindi makakaresolba sa ugat ng problema tulad ng pag-ibig nilang dalawa. Dahil ganoon, mag-public na lang sila. Ang pagtanggap sa mga kritisismo sa isang tuwid na paraan ang tanging paraan para magkasama sila ng tunay. Naisip ni Jang-woo na may punto si Hei. Kinabukasan, nang bumalik si Hei sa squad, ginawa nilang public ang kanilang relasyon. Ngunit pagkatapos maging public, ang sitwasyon ni Hei at Jang-woo ay hindi naging kasing hirap ng inaakala nila. Ang saloobin ng mga miyembro ay nanatiling palakaibigan. Ang tanging hiling nila ay ang hilingin kay Hei bilang kanyang kasintahan. Dahil nang maging seryoso si Jang-woo, kahit ang kanyang kasintahan ay hindi makatakas sa kanyang devil training. Pagkatapos nito, madalas mag-date si Hei at Jang-woo sa practice room. Ang kanilang mga kilos ay napaka-intimate. Noong araw na iyon, habang magkasama sila, nakatayo si Jae-in sa labas ng pinto at tinitingnan sila ng madilim. Ang resulta na ito ay malinaw na hindi ang gusto niya. Akala niya ay mapapaniwala niya si Hei na umalis sa grupo. Sino ang mag-aakala na magbibigay lang ito ng pagkakataon para sa kanila na gawing public ang kanilang relasyon? Ngayong gabi, nag-set up si Hei ng date kasama si Jang-woo para manood ng concert. Sino ang mag-aakala na bago sila umalis, nakatanggap siya ng tawag mula kay Sunho na nagsasabing hindi alam ng ina ni Sunho kung ano ang nangyari sa kanyang ama. Nagsimula siyang uminom ng walang tigil na nagdulot sa kanya ng pagkalason at pagkawala ng malay sa bahay. Sa gulat, hindi alam ni Sunho kung sino ang hihinga ng tulong sa mga matatanda, kaya tinawagan niya ang ina ni Hei. Kinailangan ni Hei na kanselahin ang date nila ni Jang-woo at sumama sa kanyang ina sa ospital. Kusang loob na nanatili ang ina ni Hei para alagaan ang ina ni Sunho nang makita niya na hindi maganda ang kalusugan ni Sunho. Pinayuhan niya ito na umuwi para magpahinga, ngunit ayaw ni Sunho na umuwi at harapin ang kanyang ama. Nang marinig ito, sinabi ng ina ni Hei na iuwi na niya si Sunho sa kanilang bahay para makapagpahinga siya ng maayos. Sino ang mag-aakala na mahuli sila ni Jang-woo na magkasama at nagsimula na siyang mag-alala. Sa gabi, patuloy na natutulog si Sunho sa parehong kwarto ni Hei. Hindi pa rin niya binabago ang kanyang paraan ng pagtawag sa kanya at tinatawag pa rin siyang honey. Bagamat mukha siyang malamig, ang kanyang mga salita ay nagpakita ng pagmamahal kay Sunho. Nang makita na mas komportable si Sunho sa kanilang bahay, sinabi niya na pumunta siya doon ng madalas. Siya ay palaging handang maglatag ng banig para sa kanya. Kinabukasan, nakarinig si Jang-woo ng galit na balita. Ang kaso ng pandaraya ni Soo-in na inireport niya noon para imbestigahan ay sa huli ay idineklara na walang kasalanan. Agad na tinawagan ni Jang-woo si Soo-in, ngunit ayaw na siyang pansinin ito. Pagkatapos agad na patayin ang tawag, naramdaman ni Soo-in na hindi na siya threatened. Pati ang kanyang saloobin kay Jin-in ay
naging mayabang. Noong una, binantaan din siya ng kabilang partido tungkol sa pandaraya, ngunit ngayon, lahat ng paghihirap ay naging bula. Nais ni Suin na maghiganti ng walang awa sa taong ito. Bumaling siya at nagpa siyang i-report na ang taong target si Hei ay si Jenin. Si Suin ay nasaksak at nasugatan ng taong kontrolado. Matapos ang pananakit, nagmamadali siyang tumakbo pa uwi at nagtago sa kanyang silid. Dahil sa kanyang baluktot na pag-iisip, ibinunton niya ang lahat ng kasalanan kay Hei. Marahil ay naramdaman niya ang puot ni Jin-in. Nang gabing iyon, nanaginip si Hei ng masama habang nag-cheerleading sa entablado. Ang kanyang tiyan ay sinaksak ng isang tao at ang ketchup ay walang tigil sa pag-agos. Sa kabutihang palad, paggising niya, nakatanggap siya ng tawag mula kay Jang-woo. Si Jang-woo ay nasa labas ng kanyang bahay, ngunit nang masayang tumakbo palabas si Hei, nakita niya si Jang-woo na nakatingin sa kanyang telepono na may malungkot na mukha. Gising na ang ina ni Sun-ho at sinabi na gusto siyang hiwalayan ng kanyang asawa. Sinabi ng kabilang partido na ang kasal na ito ay walang silbi tulad ng isang tuyong piraso ng balat ng puno. Hindi pumayag ang ina ni Sun-ho, ang taong nalalanta ay palaging ang kanyang asawa. Habang siya, palagi siyang nagsusumikap na mapanatili ang pamilyang ito. Pagkatapos ng ilang sandali, dumating si Sun-ho sa ospital. Sinusuportahan niya ang paghihiwalay ng kanyang mga magulang. Ang gabi, masaya ang kanyang ina sa hinaharap o kailang ang lahat. Sa gabi, sinundan pa rin ni Sun-ho ang ina ni Hei pauwi. Nagkataon na nakita nila si Hei at Jang-woo na nagde-date sa labas ng pinto. Inimbita niya silang lahat na kumain sa kanilang bahay. Sa hapagkainan, narinig ni Jang-woo na tinawag ni Sun-ho si Hei na honey. Nagsimulang mainggit ang kanyang puso. Hindi rin siya nagpatalo at tinawag din si Hei na honey. Masaya lang na nanonood ang kanyang ina sa tabi. Pagkatapos kumain, umalis si Sun-ho at Jang-woo nang magkasama, ngunit hindi sila nagmamadaling umuwi at naghanap ng isang bar para magpatuloy sa pag-inom. Ipinaliwanag ni Sun-ho kay Jang-woo na minsan niyang minahal si Hei. Ngunit nakita niya ngayon na masaya si Hei sa piling ni Jang-woo. Buong puso niya silang binati. Kamakailan, may ilang mga problema sa bahay na nangangailangan ang tulong ng ina ni Hei, kaya mas madalas siyang dumadalaw. Umaasa siyang hindi ito papansinin ni Jang-woo. Tuwang-tuwa na sumang-ayon si Jang-woo. Kamakailan, ang cheering squad ay magkakaroon ng kanilang pangalawang laban sa Hokyun University. Sa panahon ng pagsasanay, hinahanap pa rin ni Jang-woo si Suin. Ngunit sa mga nakaraang araw, hindi sinasagot ni Suin ang kanyang mga tawag. Upang maiwasan ang gulo, sinabi ni Jinin kay Jang-woo na sinabi ni Suin na gusto nitong maglakbay. Tila sinasadya niyang iwasan si Jang-woo. Kinailangan ni Jang-woo na tanggapin ang paliwanag na ito. Oras ay bumalik matapos saktan ni Jinin si Suin. Nagpanik siya at tumawag ng emergency service para dalhin si Suin na halos patay na sa ospital. Para magpanggap na biktima ng pagnanakaw, kinuha rin ni Jinin ang mahahalagang gamit mula sa kanyang katawan at pansamantalang iniwan siya sa ospital. Ang ex-girlfriend ni Jang-woo ay ang captain ng cheering squad ng Hokyun University. Nang makita niya na sweet at malapit si Jang-woo at Hei, hindi siya pumayag. Binalaan niya ang kanyang mga miyembro na huwag silang matalo sa training match na ito. Di nagtagal, nagsimula ang dalawang panig sa mga kompetisyon. Sa relay race, si Hei at Hajin ay muling nagharap sa huling bahagi. Sa huli, binigay ni Hei ang lahat ng kanyang lakas at tinalo siya sa isang maliit na agwat. Bagaman hindi masaya ang mukha ni Hajin, kinailangan pa rin niyang tanggapin ang pagkatalo. Ngunit kumpara sa pagkatalo, ang mas nakakainis sa kanya ay ang damdamin ni Jang-woo at Hei. Sa tuwing tinitingnan ni Jang-woo si Hei, hindi niya namamalayan nang ngumingiti siya, kahit ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal. Ito ay isang bagay na hindi kailanman nangyari noong nagde-date pa sila. Sa gabi, kumakain si Hei at Jang-woo ng instant noodles ng magkasama. Ngunit ang mukha nilang dalawa ay puno ng kaligayahan. Basta't kasama mo ang taong gusto mo, bawat araw ay ang pinakamahusay na holiday. Sa sandaling ito, hindi talaga naniniwala si Hei na maghihiwalay sila. Ngunit pagkatapos dumaan sa ilang mga pangyayari, ang araw na ito ay tahimik na dumating. Nagpapatuloy ng maayos ang practice ng cheering squad. Ang relasyon ni Hei at Jang-woo ay napaka-stable din, lahat ng bagay ay tila perpeto. Ngunit isang biglaang balita ang tumama sa kanyang buhay. Ang kanyang ina ay may cancer. Mula noon, si Hei ay naging tulala at walang direksyon sa buong araw. Hindi lang sa practice, hindi siya makasabay. Kahit tumanggap siya ng regalo mula kay Jang-woo, ngumingiti lang siya ng pilit. Naging nalilito rin siya. Sa isang date, sinabi ni Hei ang sakit ng kanyang ina. Sinabi niya kay Jang-woo na pagkatapos niyang malaman ito, ang unang bagay na naisip niya ay kung paano siya makakahanap ng pera para sa operasyon. Sa sandaling ito, ang kawalan ng pag-asa sa katotohanan ay halos tumalo sa kanya. Naramdaman ni Hei na hindi patas ang kanyang estado kay Jang-woo. Maingat siyang naghanda para sa kanilang anibersaryo. Ngunit kailangan pa niyang basahin ang kanyang kalooban. At para makalikom ng pera para sa operasyon ng kanyang ina, kinailangan ni Hei na magtrabaho ng ilang trabaho ng sabay-sabay. Pagkatapos nito, hindi na sila magkikita ng madalas. Ang pag-ibig na ito ay nagpapabigat lang kay Jang-woo. Sa makatuwid, nagmungkahi siyang maghiwalay sila. Hindi lang iyon, umalis din si Hei sa cheering squad sa panahong ito. Nag-file siya para mag-drop out. Ang dahilan ay may cancer ang kanyang ina. Lahat ng tao ay nagpakita ng simpatya. Nag-uwi pa si Sun-ho at humingi ng tulong sa kanyang ina para sa pamilya ni Hei. Ngunit naisip ng ina ni Sun-ho na ang pera ay napakasensitibong bagay. Kung talagang kailangan ni Hei ng tulong, siya mismo ang magsasabi. Huwag magpa siya ng mag-isa si Sun-ho. Nang gabing iyon, naghintay si Jang-woo sa labas ng bahay ni Hei. Sinabi niya na hindi nila kailangang maghiwalay ng biglaan.
maaari lang nilang i-pause ang kanilang relasyon. Sa panahon ng pahinga, hindi niya guguluhin si Hei. Hiniling din niya na bigyan siya ng pagkakataon. Baka makatulong din siya sa isang paraan. Pag-uwi sa bahay, sinabi ni Hei sa kanyang ina na huminto siya sa pag-aaral. Nag-full-time na siya para kumita ng pera para sa gamot. Kasabay nito, nakipaghiwalay din siya kay Jang-woo. Naramdaman ng kanyang ina na nagkasala siya. Dahil sa sakit niya, pinilit ang kanyang anak na isuko ang kanyang pag-aaral at pag-ibig. Matindi siyang tumutol. Inutusan niya si Hei na bumalik agad sa paaralan. Siya na ang bahala kung paano makahanap ng pera para sa gamot. Gabi, si Jae-in ay palihim na pumasok sa kwarto ni Soo-in para patayin siya. Sinubukan niyang patayin ang life support machine, ngunit nakita siya ng nurse. Sinubukan din ni Soo-in na buksan ang kanyang mga mata para masaksihan ang krimen na ginawa niya. Matapos mahuli sa akto, tumakas si Jae-in sa gabi. Tinulungan din ng nurse si Soo-in na i-report ang insidente sa pulisya. Matapos ang insidente, sa wakas ay isiniwalat ni Soo-in ang mga krimen ni Jae-in. Lumabas na ang taong nagtatarget kay Hei noon ay siya. At lahat ng mga video sa online na nagpapababa sa cheering squad ay gawa-gawa niya. Hinahabol ng pulisya si Jae-in na nagtatago. Upang maiwasan na saktan pa niya si Hei, magtataas ng seguridad sina Jang-woo at ang pulisya para sa kanya. Sa pagbabalik, sinabi ni Jang-woo sa kanya ang tunay na pagkatao ni Jae-in. Gayunpaman, hindi lang si Jang-woo ang nagmamalasakit sa kanya. Ngayon, pumunta siya sa restaurant ng lola ni Yang-ong para tumulong gaya ng dati. Nakita niya na sobrang dami ng customer ngayong gabi. Ang buong cheering squad ay dumating upang tumulong. Nang nahihilo na si Hei sa paghugas ng pinggan, tumawag si Sonja. Hiniling niya na dalhin niya ang toilet paper sa banyo, kaya agad siyang pumunta doon. Ang ilaw ay patay at napakatahimik. Sa sandaling ito, ang projector sa dingding ay nagsimulang magpakita ng mga larawan ng bawat miyembro ng cheering squad. Ang bawat isa ay nagpadala ng kanilang pagbati sa kanya, umaasa na malalampasan niya ang mga paghihirap. Sa susunod na taon, makakasama pa rin niya ang kanyang mga kaibigan sa entablado na puno ng sigasig. Pagkatapos ng pagpapalabas, biglang bumukas ang ilaw. Ang grupo ni Sonja at Sonho ay nasa gitna ng living room at sumasayaw ng cheerleading dance para magbigay ng inspirasyon kay Hei. Ganyan ang lakas ng cheerleading dance. Maaari itong magbigay lakas sa mga nalulumbay na puso. Nang makita ang natatanging regalong ito, naluluha si Hei at sumama sa pagsasayaw. Pagkatapos ng party, binigyan siya ni Yang-ong ng isang tumpok ng pera. Ito ay mula sa kanyang sarili at sa buong cheering squad. Instingtibo itong tinanggihan ni Hei. Ngunit sinabi niya sa kanya na ganyan talaga ang buhay. Kung bawat utang na loob ay binibilang mo, magiging napakahirap ng buhay. Tanggapin mo lang ito at sa hinaharap, kapag kailangan mong magbigay, huwag kang mag-atubili. Iyon ang tamang paraan. Nang marinig ito, tinanggap ni Hei ang pera. Nang ibigay ito ni Yang-ong at tinanggap niya, nakahinga siya ng maluwag. Ang party at donasyon na ito ay ang tanging pagsisikap na magagawa niya para sa kanya. Nakipaghiwalay muli si Yang-ong kay Hei. Umaasa siya na huwag silang maghiwalay. Umaasa siya na sa tuwing malungkot siya, magiging sandalan niya siya. Ang makapagbigay ng kapayapaan sa isip ni Hei ay ang pinakamalaking pagnanais ni Yang-ong. Nang marinig ang kanyang pagtatapat, sa wakas ay nagbukas siya. Nagkabati silang dalawa tulad ng dati. Nang matapos linisin ng lahat ang restaurant, si Min-che ay nagtapon ng basura at nakita ang anino ni Jin-in. Medyo kinabahan siya kaya sinabi niya ito sa mga miyembro ng cheering squad. Dahil wala si Hei sa restaurant, agad silang nagkahiwa-hiwalay para hanapin siya. Natatakot sila na saktan na naman ni Jin-in si Hei. Sa sandaling ito, sa isa pang eskinita, sinundan nga siya ni Jin-in. Pinilit niya siyang sulukin sa pader gamit ang kutsilyo. Nang bigla siyang sumugod kay Hei gamit ang kutsilyo, biglang lumitaw si Yang-ong at sinalo ang saksak para sa kanya. Matapos saluhin ang saksak, ang kanyang mukha ay puno ng sakit at nahulog siya sa lupa. Sinubukan ni Jin-in na tumakas, ngunit hinabol siya ng mga miyembro ng cheering squad at kinontrol siya. Agad na dinala ng lahat si Jang-woo sa emergency room ng ospital. Sa kabutihang palad, hindi tinamaan ang kanyang mga mahahalagang organ. Pagkatapos ng operasyon, mabilis siyang nagkamalay at nanatili sa ospital para magpagaling. Araw-araw, dumadalaw si Hei sa kanya. Masaya si Jang-woo na ligtas siya at nagawa niyang protektahan ang kanyang mahal. Kahit na mas malala pa ang kanyang sugat, tatanggapin niya ito. Ang mga matatamis na salitang ito ay nagpainggit sa mga tita sa paligid. Habang inaalagaan si Jang-woo, sinubukan din ni Hei na makipag-ugnayan sa kanyang ina. Ilang araw na ang nakalipas, nagpadala siya ng mensahe na nagsasabing aalis siya ng ilang araw. Hindi niya alam kung saan siya nagpunta dahil hindi sinasagot ng kanyang ina ang kanyang mga tawag. Ngayon, dumating din ang ina ni Jang-woo sa ospital para bisitahin siya. Pag-alis, pinasalamatan niya si Hei. Bagamat nasugatan ang kanyang anak dahil sa kanya, nakita ng ina ni Jang-woo na sina Hei at ang mga miyembro ng cheering squad ay tunay na mga kaibigan na nagmamahal sa kanyang anak. Mula noong bata pa siya, nag-iisa na siya, kaya nagkaroon siya ng mga kaibigang tulad nito. Siya ay lubos na nasiyahan. Inakala ni Hei na sisisihin siya ng ina ni Jang-woo, ngunit nagpapasalamat pa ito sa kanya na naramdaman niya ang sakit sa ilong at gusto niyang umiyak. Nang gabing iyon, nanaginip si Hei ng masama at paggising niya, nagsimula siyang mag-alala sa kanyang ina. Tinawagan niya muli ito, ngunit ang tumatawag pa rin ay ang voicemail. Ang takot sa kanyang puso ay nagsimulang lumaki. Nagmamadali siyang lumabas para hanapin siya, at nang akala niya ay tatawag na siya sa pulisya, nakita niya ang kanyang ina na nakangiti na papalapit mula sa kabilang direksyon. Nang makita ang kanyang ina, umiyak si Hei at niyakap siya. Sinabi niya sa kanyang ina na huwag na siyang iwan.
Nang kumalma si Hei, sinabi niya sa kanya na pumunta siya sa bahay ng kanyang tiya. Bagamat sinira niya ang relasyon sa kanyang tiya noong mga nakaraang taon, sa pagkakataong ito, upang hindi maapektuhan ang kinabukasan ng kanyang anak, ang ina ni Hei ay walang hiya na humingi ng pera. Umaasa siyang makakabalik si Hei sa paaralan at sa cheering squad. Dahil sa festival na iyon, nang makita niya siyang sumasayaw sa entablado, napakasaya niya. Dahil sa sakit na ito, natanto rin ng ina ni Hei na hindi niya dapat hayaang akuin ng kanyang anak ang lahat ng responsibilidad ng pamilya. Oras na para maging isang mabuting ina siya. Di nagtagal, bumalik si Hei sa paaralan. Upang maghanda para sa laban sa Hokyun University, nag-date sila ni Jungkook sa gabi para manood ng mga bituin. Sa loob ng ilang araw, magsisimula na ang festival, at ang lahat na abala sa loob ng matagal na panahon ay sa wakas ay makakaakyat na sa entablado upang ipakita ang kanilang mga tagumpay. Nag-isip siya, ang layunin ng cheering squad ay ang mga kamanghamanghang sandali sa entablado, kaya sulit ang lahat ng hirap. Masayang humiti si Jungkook at sinabi na pareho sila ng nararamdaman. Nang magsimula ang festival, ang buong cheering squad ay sumakay sa bus patungo sa venue. Hindi ito ang entablado ng paaralan, ngunit isang mas kahangahangang opisyal na arena. Mayroong maraming mga manonood sa paligid at mayroon ding live na broadcast sa G. Nang malapit na ang oras na umakyat sila sa entablado, kinakabahan pa rin ang mga miyembro. Ngunit nang pumasok sila sa arena, narinig nila ang mga hiyawan at nakita ang mga confetti na lumilipad sa hangin. Ang mood ng lahat ay naging excited. Itinaas nila ang kanilang mga ulo at naglakad papunta sa entablado. 3 taon ang lumipas, ang paggamot ng ina ni Hei ay napakabisa. Hanggang ngayon, malusog pa rin siya. Pagkatapos ng diborsyo, nagsimulang tuklasin ng ina ni Sunho ang maraming libangan. Tiniis niya ang kalahati ng kanyang buhay para sa isang asawa na hindi siya mahal. Ngayon, sa wakas, naramdaman niya ang kalayaan. Sa huli, nakuha ni Yang Ong ang kanyang gustong guro. Nagdaos sila ng kasal sa isang bar. Sa araw ng kasal, ang mga dating miyembro ng cheering squad ay dumating lahat para batiin sila. Pagkatapos nilang umalis sa universidad, ang buhay ng bawat isa ay nagkaroon ng malaking pagbabago. Hindi nag-exam si Jungkook para maging civil servant, sa halip ay nagtrabaho siya sa isang planetarium na gusto niya. Maayos siyang umunlad at naging elite ng isang malaking kumpanya. Sa usapin ng pag-ibig, lahat ng miyembro ng cheering squad ay may jowa. Lahat sila ay may kapareha. Si Sunho lang ang pinakamagaling ang nag-iisang single. Pagkatapos dumalo sa kasal, nag-set up sila ng pagbisita sa paaralan. Umupo sila sa lugar kung saan sila nag-practice ng sayaw at uminom ng alak. Naalala ni Hei ang sandali 3 taon na ang nakakaraan nang sabik siyang panoorin ang pagtatanghal ng cheering squad. Nangyari rin na iyon ang sandali ng mahalin niya si Jungkook. Naghawak sila ng kamay at nagpasalamat na nagkakilala sila. Nang malasing na sila, ang ilang miyembro ay umakyat sa entablado at sumayaw. Parang bumalik ang oras sa pinakamalaking festival kasama ang mga kaibigan sa entablado 3 taon na ang nakakaraan. Mula noon, sa kanilang buhay, sa tuwing haharap sila sa paghihirap, maaalala nila ang kahangahangang sandaling ito. Ang lakas na ito ay magtutulak sa kanila na malampasan ang lahat ng paghihirap sa hinaharap. Ang pelikula ay nagtatapos dito. Okay, hanggang dito na lang muna tayo ngayon. Mabilis na mag-like at mag-comment at sundan ang channel para sa mga natatanging review ng pelikula. Mag-check in sa tamang oras araw-araw at ang isang ngiti ay palaging nasa iyong mukha sa buong araw. Paalam!